Hinaan mo nga yung patugtog mo, Andrew. Ang corny-corny naman ang pinakikinggan mo eh. Nakakairita. Anong corny? Ito kaya yung bagong labas na kanta nila. Ang ganda kaya. Anong maganda dyan? Tunog adik. Tunog tambay na walang pangarap sa buhay eh. Tambay ka ba? Uy, grabe ka maka-down sa mga may ganitong music taste ha. Palibasa kasi, ikaw mga gusto mong tugtog eh, pang broken hearted eh. Kasi, lagi ka nalang binabasted. Eh kesa naman sa mga kantahan mo, parang kagagaling lang sa rehab eh. Okay lang, di naman na-busted. Adik! Busted! Adik! Tambay! Busted! Walang jowa! Walang pera! Walang jowa kasi pangit! Anong sinabi mo? Wala! Ang sabi ko, wapo ka sana kung hindi ka lang naging pangit. Ba sira ulo ka? Halika rito, sa likod! Uy, pambira naman talaga tong dalawang to. Tumigil na nga kayo. Hindi na kayo nahihiya kay Mang Pimento oh. Pinapakita nyo pa talaga yung ugali nyong pangkalye sa Maynila eh. Ayos lang naman. Nung kami rin naman ng mga kapatid ko eh, ganyan kami. Dati nga eh, nagsusuntukan pa kami sa simbahan eh. Grabe pala ho yun. Mas grabe pa yun. Oo. Tapos, alam mo, naging kakaiba sa pangyayaring yon. Yung mga sakristan, pinagtulungan ako. Eh, kaibigan kasi ni Utol yun eh. Hoy, anong nangyari sa mga sakristan? Eh, di ba bawal makipag-away sa kanila? Eh, di pinalayas na sila sa simbahan. Kaya lang naman sila pumasok na sakristan eh, kasi meron silang type na choir member doon. Hindi ko talaga makakalimutan yun kasi pagkatapos nila akong pagtulungan sa harapan ni Jesus, aba, nagsimbang gabi pa ang mga loko-loko. Etong kapatid ko naman, pinaluhod ng nanay ko sa munggo na may asin. Habang ako, pinapanood lang siya habang nakain ng tinapay. Medyo siraulo pala talaga kayo ng kapatid mo nung kabataan po ninyo eh, no? Eh, nasan po pala yung kapatid ninyo? Eh, ayun. Maagang kinuha ni Lord. Makulit eh. Ikaw ba naman ang mag-drive ng lasing tapos salpukin mo yung truck? Akala niya siguro eh, may pangalawang buhay pa siya. Ayun, tigok. Iyak si nanay eh. Eh, syempre, iyak din ako. Nawalan na ako ng kasuntukan palagi eh. Eh, yung mga kapatid kong natira eh, puro babae. Hindi ko naman pwedeng hamunin ng suntukan ng mga yon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa kwento ninyo. Pero mukhang masaya naman yata kayo eh, no? Eh, masaya naman na. Ang tagal nang nangyari nun eh. Kaya itong si Andrew at Henry, hayaan mo silang mag-away para malaman natin kung sino sa kanilang dalawa yung maagang makukuha ni Lord. Ay, naku! Lintik talaga mga aso rito pag-alagala oh. Napapreno tuloy ako ng bigla eh. Eh, nasagasaan nyo? Eh, hindi ko nga sigurado eh. Sandali, babain nga natin. Pagbaba namin ng sasakyan kabanong ay nakita namin ang isang asong itim na nakahiga na sa semento. Maawain ako sa aso kaya agad ko sanang lalapitan. Pero pinigilan ako ni Mang Pimento. Ang sabi niya, hindi ko raw dapat lapitan agad ang mga asong hindi namin kilala. Baka raw bigla kong sakmalin. Eh, dyan lang kayo ah. Ako na lalapit. Kumuha siya ng putol na sanga sa gilid. Ginalaw-galaw niya ang aso gamit yon. Wala naman kasing nakitang dugo sa aso kaya iniisip namin na hindi naman talaga namin siya nabangga. Ang pinagtataka namin, bakit siya nakahiga? Mang Pimento, natutulog lang yata yan eh. Buwang ka ba? Bakit siya matutulog sa gitna ng kalsada? Yang sabi nga ni Mang Pimento kanina eh, munti ka na niyang masagasaan. Ibig sabihin, gising niya kanina. Eh di gising tapos biglang natulog. Utak mo talaga parang nasa pa eh. Utak mo naman nasa singit. Uy, talagang dalawang to. Manahimik na nga kayo. Eh, Mang Pimento, igilid na lang siguro natin. Pero sigurado kayo na hindi natin to nadali ah. Alina, hindi ako sigurado. Eh ngayon, sigurado na akong hindi naman natin to nasagasaan. Ang layo eh. At saka kung nadali natin yan, talsik yan. Pero tingnan mo, parang natutulog lang sa malambot na sopa eh oh. Eh, tabi na lang po natin para makaalis na rin tayo. Eh mabuti pa nga. Kanina pa tayo hinihintay ng lola nyo eh.
9 na rin ng gabi. Lalapitan sana namin ang asong itim, Kabanong, pero laking gulat namin nang bigla yung bumangon. Sandaling tumingin sa amin at umangil, kaya napaatras kami ng kaunti. Tumakbo palis ang aso na parang walang nangyari. Lang yung asong yun naprank yata tayo Pambihira, niloko lang tayo. Pero ano yun na prank? Na-prank, yun yung parang niloko ka lang. Yung parang pinaliwala ka lang pero hindi ka naman talaga niya gusto. Diba, Henry? Oh, bakit ako tinatanong mo? Eh di ba ganun ang ginagawa sa'yo ng nililigawan mo? Tapos, it's a prank! Aray, bakit ka ba nang babatok? Asar ka ng asar Mamaya hindi lang kotong aabuti mo sa akin. Sige na, sumakay na kayo ulit. Bibilisan ko na lang ang pagmamaneho para madali na tayo makarating sa mansyon. Hindi na lang namin inintindi pa ang pangyayaring yon. Itinoon na lang namin ang atensyon sa biyahe. Makailang minuto lang, narating na namin ang lugar. Para yung tirahan ng mayayaman. Kaunti lang ang bahay pero karamihan ay malalaki at makaluma. Sabi ni Mang Pimento, yung likod ng lugar nila Lola, naroon ang bahay ng mga mahihirap. Isang malaking baryo na kung saan magkakasamang naninirahan ng mga taong isang kahig, isang tuka. Mabuti naman, nandito na tayo. Taing-tain na ako sa mukha ni Henry. Hoy, nanahimik na ako Kapag ako napikon talaga sa'yo. Ay, umayos kayong dalawa. Ayaw ni Doña Marta ng mga ganyan Ang tagal na nung huling beses kayong napadpad dito, bata pa kayo. Kaya hindi nyo na alam kung ano ugali niya. Makinig kayo kay Mang Pimento Siya ang mas nakakakilala sa lola natin. Magbabakasyon lang naman tayo dito, di ba? Bakit kung magsalita kayo dito na tayo titira? Buang, malamang sa mansyon ni Lola talaga tayo tutuloy habang nagbabakasyon. Parang ano talaga Huwag ka nang bumoses. Tara na sa loob. Pumasok na kami sa loob. Sa bakuran pa lang ay naabutan na namin si Lola na nakaupo sa isang antigong upuan. Nasa loob ito ng maliit na bakod at kaharap ang ribulto ng isang anghel. Tumingin siya sa amin na parang sinusuri ang buong pagkatao namin. Hindi kami makapagsalita, Kabanong. Tahimik lang kaming nakikiramdam sa kanya. Mabuti naman at nakarating na kayo. Ang buong akala ko hindi na kayo makakaabot sa bahay ko. Bago tayo pumasok sa loob, gusto ko lang ipaalala sa inyo na kayo ang nakiusap sa akin na magbakasyon dito. Kaya habang nandito kayo sa puder ko, susunod kayo sa lahat ng patakaran ko. Mamaya, sasabihin ni Mang Pimento ang lahat ng bawal at hindi dapat gawin. Gusto ko na maging matino at kagalang-galang kayo habang nasa akin kayo. Nalaman ko sa mga magulang ninyo na mga pasaway kayo sa Maynila. Tingnan natin kung magawa niyo yan dito. Mang Pimento, ihatid mo muna sila sa kanilang silid. Yung malaking silid ang ipagagamit natin sa kanila. Apa, masusunod po, Doña Marta. Lola, bago po kami pumasok, gusto ko lang pong magpakilala. Baka po kasi nakalimutan niyo na po yung mga pangalan namin. Ako nga po pala si Felipe. Ito naman po si Andrew at Henry. Hindi na nagsalita si Lola. Tumaas lang ang kilay niya at nauna na ring naglakad papasok ng bahay. Malaki ang bahay ng lola namin, Kabanong. Bata pa lang kami, may kaya na talaga siya sa buhay. Ang angkan kasi ni Lola ay dating nagmamay-ari ng malaking negosyo sa Capiz. Pero nawala na yon. Ganun pa man, mas dumami rin naman ang mga ari-arian ng lola namin. Sa pagkakaalala ko, huling punta namin doon nung mga bata pa kami. Talagang istrikto na sila Lola Marta. Kaya sila Papa at ang iba kong tiyuhin, lumaking disente at mga magalang. Formal na tao at profesional. Sa henerasyon lang talaga namin ang medyo siraulo. Habang kumakain, Kayong tatlo, anong ginagawa niyo sa mga buhay ninyo sa Maynila? sandali kaming napatigil sa nginunguya namin. Hindi namin kasi inaasahan na magiging interview pala ang hapunan na yon. Ako po, meron po kong sinisimula na business sa bandang Moraita sa Maynila.
patatakan po ng damit. Yung may mga nakalagay po ng mga kasabihan. Mabenta naman. Depende po. Depende po sa season. Kapag pasukan ng mga estudyante, mabenta po. Lalong-lalo na kapag malapit na ang graduation nila. Ako naman po gumagawa po ako ng mga design. May mga design po ako na minsan binibili ni Felipe. Ginagamit niya sa design ng damit. Tapos may mga client din naman po ako sa iba't ibang lugar. Malakas din naman po yung kitaan. Pero depende rin po minsan sa mga client. May mga client kasi na barat Kapag barat ang kliyente mo, huwag mong tanggapin. Hindi tayo nagkaroon ng talent para lang mabayaran ng hindi tama. Ikaw naman, Andrew. Anong ganap mo sa Maynila? Napatingin kami kay Andrew. Ramdam ko na agad ang hiya niya. Hindi pabor sa kanya ang ganitong klase ng usapan. Dahil una sa lahat, wala naman siyang masasabi. Wala po akong business Wala rin po akong trabaho. Wala. Anong silbi mo sa pamilya? Gawain bahay lang po. Bakit wala kang trabaho? Tinatamad po kasi ako Tinatamad. Tapos may gana ka pang humarap sa akin ng ganyan ang daladala mo? Mawalang galang na, Lola. Pero nagbabakasyon po ako dito para magsaya. Hindi para makwestiyon ang silbi ko sa mundo. Kung ayaw niyo pong narito ako, bukas din po ng umaga aalis na lang ako. Hindi naman po kasi ako na-inform na dapat pala may masasabi akong ganap bago ako makatapak sa bahay na ito. Uy, Andrew, ano ka ba? Hayaan mo siya. Ayos lang. Gusto ko mga ugaling prangka. Ang mahalaga naman sa akin ay nagpapakatotoo. Ang tanong ko ngayon, anong balak mo sa buhay mo? Hindi habang buhay dapat umaasa ka lang sa magulang mo. Darating ang panahon na mababagot ka sa bahay. Maghahanap ka ng mapapangasawa at kapag nangyari yon, kailangan mo ng pera. Saan ka kukuha ng pera kung tamad ka? Kung ang mga masisipag po tinatamad din, ibig sabihin, ang mga tamad pwede rin sipagin. Kaya nakakatiyak ako, baka bukas, sa susunod na bukas at sa sunod na buwan, baka bigla na ako sipagin ulit. Sa ngayon kasi, kaya ako tinatamad wala akong dahilan para magsipag Walang dahilan. Bakit? Kailangan mo pa ba ng ibang tao para magkaroon ng dahilan? Gawin mong dahilan ng sarili mo, Andrew. Kapag dumating ang araw ng kakapusan, sarili mo ang kawawa. Wala kang malalapitan. Kahit kaming mga kamag-anak mo, hindi ka namin matutulungan kung pati kami ay kinakapos na rin. Isipin mo na lang na kailangan mong sipagin dahil kailangan mong mabuhay. Isipin mo ang sarili mo. Kung magiging makasarili ka man, ang mahalaga, may ginagawa ka para sa sarili mo. Minsan, mas maganda nang maging makasarili. Kesa naman nagbibigay ka nga sa iba, wala ka namang ginagawa para sa sarili mo. Aasahan ko ang progresyo ng buhay mo, Andrew. Interesado ako sa magiging resulta ng katamaran mo. Alam nyo, kayong tatlo, malalaki na kayo. Makakabuntis na nga kayo Habang malakas pa ang katawan ninyo, ilaan nyo yon sa makabuluhang bagay. Mag-invest kayo kung saan kayo mas uunlad. Maikli lang ang buhay. Oo, at hindi natin madadala ang yaman sa hukay. Pero pwede mo naman tong iwan sa mga taong mahalaga sa'yo. Kung tamad ka, wala kang ginagawa. Wala kang maiiwan sa kanila. Kawawa sila. Gumastos sa pagkawala mo, tapos iniwan mo pa. Etong sinasabi ko ay paalala lang na dapat pinapahalagahan ninyo ang oras. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. Kaya dapat handa tayo sa pinansyal. Noong mga sandaling yun, Kabanong, namangha kami sa sinabi ni Lola. Kahit kami ni Henry na hindi naman tamad gaya ni Andrew, meron kaming natutunan mula sa kanya. Nakahinga naman si Andrew ng maluwag. Ang akala niya kasi, magagalit si Lola sa kanya. Sisigawan siya at palalayasin. Pero hindi ganoon ang nangyari. Istrikto siya, pero kaya niyang tumanggap ng mga salitang hindi angkop sa pananaw niya.
Basta nasa tama at totoo. Kinagabihan. Ayos ka kanina. Tapang mo ah. Hindi ka ba kinabahan nung ni-real talk mo si Lola? Malamang kinabahan. Pero wala naman akong choice kundi sabihin ng totoo eh. Kaysa naman sabihin kong meron akong malaking negosyo. Ayaw ko naman magsinungaling. Kasi ikaw kailan ka ba talaga gagawa ng paraan para magkapera? Syota ka ng syota, wala ka naman pinagkakakitaan. Maghintay ka lang. Wala pa nga ako sa mood, di ba? Kapag nakahanap na ako ng dahilan. Di ba sabi nga ni Lola, gawin mong dahilan ng sarili mo. Saka na natin pag-usapan yan. Pag-usapan na lang natin kung saan tayo gagala bukas. Di ba nasa listahan natin, aakyat tayo ng bundok? Napakita nyo na ba kay Lola yung listahan natin? Baka kasi hindi okay sa kanya yung iba. Bukas na lang siguro. Baka nagpapahinga na yun. May alam ako magandang puntahan dito na wala sa listahan natin. Saan naman yan? Dun sa baryo San Sinukob. Ano? Baryo... ano yun? Saan mo naman nalaman yan? Sa internet. Ang sabi nila, maganda raw magpunta dun. Marami daw dun mga kababalagan Yan na naman tayo sa kababalagan Oo nga. Meron pang araw dyan aswang Nagkatinginan kami ni Andrew Cabanong. Ngayon lang namin kasi narinig ang aswang mula kay Henry. Kilala kasi namin siya na hindi man mahilig sa mga kwento tungkol doon. Kaya medyo nanibago kami. Naniwala ka naman. Andrew, nasa kapis tayo. Hindi malabo yun. Kwento-kwento lang yung mga aswang dito sa Kapis, no? Ginagawa lang yun para sirain yung imahe ng probinsyang to. Pero ang totoo, wala naman talagang ganun Paano ka nakakasiguro na walang ganun? Dito ka ba lumaki? Ikaw, dito ka rin ba lumaki? Hindi rin naman, di ba? Hindi nga natin alam kaya nga pupunta tayo ron para malaman natin Ikaw na lang. Kung talagang di ka naniniwala, bakit ayaw mong sumama? Siguro, natatakot ka Bakit naman ako matatakot sa hindi naman talaga nag-e-exist? Mag-isip ka nga. Oo, yan na naman kayo Tama na nga yan. Marinig pa kayo ni Lola. O sige, ganito na lang. Tutal, hindi ka naman naniniwala, Andrew. Kami na lang muna ni Henry yung lalakad papunta ron. Hindi bahala kayo sa buhay nyo. Basta kapag hinanap kayo, sasabihin ko kung saan kayo nagpunta. Ang KG mo talaga. Anong KJ? Sinusunod ko lang yung sinasabi ni Lola sa patakaran niya. Bawal magpunta sa mga lugar na liblib at malayo. Ako nang bahala magpaliwanag kay Lola, Henry. Kaya huwag ka na mag-alala. Punta natin bukas pagkatapos natin lumargang 3. Pagkatapos ang pag-uusap namin na yon, ay humiga na rin kami sa malaking kama. Kasyang-kasya kami roon. Nasa gitna ako dahil baka magsabong ang dalawa kapag nagtabi. Pero mga bandang 3:00 na, hindi pa rin kami dinadalaw ng antok. Sabay-sabay kaming bumangon. Mulat na mulat. Kaya naman inilabas na lang namin ang daladala naming alak. Nasa bag ni Andrew. Pampaantok lang sana. Andrew, kuha ka yelo sa baba. Pangit lasa nito pag hindi malamig Oh, bakit ako? Hindi ikaw na kumuha. Akin na nga yung alak. Ako na nga lang. Nagtuturuan na naman kayo Dahil halatang tinatamad ang dalawa na lumabas ng kwarto, nagkusang loob na ako. Pagbaba ko sa sala, nakapatay na ang ilaw. Tanging ang kusina na lamang ang maliwanag. Pagpunta ko roon, nakakarinig ako na parang may bumubulong. Parang may nagsasalita sa kung saan. Sumilip ako sa bintana ng kusina. Naririnig ko ang boses ni Lola sa labas. May mga binabanggit siya ng mga salitang hindi ko rin maintindihan. Ang ginagawa ni Lola sa ganitong oras? Nag-oorasyon ang lola mo. Anak ng... Kayo naman talaga, Mang Pimento. Kakagulat ka naman Shh! Huwag ka maingay. Baka maabala si Doña Marta. Nakakagulat naman kasi kayo Gising pa pala kayo? Pinabantayan ko lola mo. Kada unang Miyerkules kasi ng buwan, ginagawa yan ng lola mo. Ako nagbabantay sa kanya. Para saan ba yung ginagawa niya? May ganyan pala siyang trip?
Hindi yan trip. Hindi yan basta gawa-gawa lang. Ginagawa niya yan para sa proteksyon ng bahay na ito. Proteksyon? Bakit? Ano bang meron? Naniniwala kasi ang lola mo sa mga masasamang elemento. 2 taon na niyang ginagawa mula nang matuto siyang mag-orasyon. Tinuruan siya ng albularyo. Ang sabi kasi ni Doña Marta, paminsan-minsan daw nakakaramdam siya ng hindi maganda dito sa mansyon. Kaya yon, inaral niya ang orasyon ng proteksyon. Mula noon, para laging magaan ang bahay na ito, nag-oorasyon siya. Bakit ba kasi may masamang elemento na nandito sa mansyon? Hindi ba nasabi ng mga magulang ninyo na ang mansyon na ito ay dating libingan ng mga... Ng mga alin, Mang Pimento? Hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi. Ano nga po yun? Huwag ka nalang maingay na sinabi ko sa iyo, ha? Itong mansyon kasi, sa eksaktong kinatatayuan nito, libingan nito ng mga aswang. Naniniwala ang lola mo na ang mga espiritu ng aswang ang gumugulo sa kanya noon. Sa sinabing yun ni Mang Pimento, nakaramdam ako ng panlalamig. Nagtindigan ng mga balahibo ko at parang nanlambot bigla ang tuhod ko. Pero matagal na panahon naman na yun. Panahon pa ng mga Kastila. Ginawang libingan dito. At sabi ng lola mo, nung bata pa siya tinayuan na ito ng mansyon. Siguro, yung mga nagpaparamdam sa lola mo, ibang kaluluwa yon. Na-misinterpret niya siguro. May mga Kastila rin kasing namatay dito noon. Pero sa ngayon, 2 taon na rin namang walang nagpaparamdam na kung ano rito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko ng mga sandaling yun, Kabanong. Medyo namamangha kasi ako pero sa kabilang banda, kinikilabutan din ako. Hindi ko kasi talaga inaasahan na may ganoong kasaysayan ng bahay na kinalalagyan namin. Pero para mabawasan ang kaba ko, inisip ko na lang na matagal naman na yon. Napaglipasan na ng panahon kaya wala akong dahilan para matakot. Hinayaan ko na lamang si Mang Pimento roon. Lumabas na rin naman siya para balikan si Lola. Pagbalik ko sa mga pinsan ko, hindi ko sinabi sa kanila ang bagay na yon. Ayaw ko rin naman kasi na mabalot ng misteryo ang pananatili namin doon. Kinabukasan, Ay, kainis naman. Sino bang katok ng katok na yan? Natutulog pa ang tao Ikaw na, Henry. Tinatamad pa akong bumangon Buksan mo na. Oh, bakit ako? Ikaw na lang, Andrew. Ang tatamad talaga ng mga siraulong to. Ako na nga. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin si Mang Pimento na kasama na si Lola Marta. Magbihis kayo ng maayos. Napabangon ako at si Henry. Dali-dali naming isinuot ang mga damit namin at saka humarap sa kanila. Magandang umaga po, Lola Marta. Saan po tayo pupunta? Isasama ko kayo sa pamilihan. Para sa susunod, kayo na ang bibili at hindi na si Mang Pimento. Ano pong kailangan naming dalin? Wala. Ang kailangan nyo lang ay ayusin nyo ang mga sarili ninyo. Ayaw kong magmukha kayong gusgusin. Kilala ako sa lugar na ito kaya ayaw kong basta-basta lang kayo. Kailangan po ba naming magsuot ng coat and tie para pang formal? Ay nako, hindi naman ganun ang sinasabi ni Doña Marta Ang sinasabi niya, kahit simpleng damit lang basta mukha kayong malinis at presentable. Sige po, Lola. Magbibihis lang po kami. Susunod na po kami. Tumango lang sa amin si Lola at nauna na ring naglakad. Sumenyas lang sa amin si Mang Pimento. Ayon sa kanya, nasa magandang mood daw ang lola namin. Nang makapagbihis na kami, ay agad naman kaming lumabas ng silid. Maya-maya pa, umalis na rin kami ng mansyon. Habang naglalakad kami patungong pamilihan, pinapayungan ni Mang Pimento ang lola namin. Mainit-init na rin kasi ng mga sandaling yon. Nang nasa pamilihan na kami, Parang Maynila rin pala rito Maingay, magulo.
Pero ang pagkakaiba lang nito sa Maynila, laging sariwa ang mga mabibili mo rito tapos mura. Kayong tatlo, kayo ang mamimili ng kakainin natin para sa pananghalian. Sige na, bumili kayo. Maghihintay lang kami ni Mang Pimento rito. Sigurado po kayo? Oh, bakit? Hindi niyo ba kaya? Hindi ba kayo namamalengke sa inyo? Hindi. Ang ibig kong sabihin, sige po, kaya naman po namin. Kami na po ang bibili. O tara na mga insan. Sinunod na lang namin ang gusto ni Lola Marta, Kabanong. Pero sa kasagsagan ng pamimili namin, nangyari ang hindi namin inaasahan. Biglang nasagi ni Andrew ang isang matandang lalaki na may daladalang mga isda. Tumilapo ng mga isda sa lapag at ang iba ay napunta pa sa kanal. Tutulungan sana ni Andrew ang matandang lalaki para damputin ang mga isda. Pero nagulat na lang kami ni Henry nang biglang hawiin na matanda ng malakas ang kamay ng pinsan namin. Agad na nakaramdam ng inis si Andrew base sa mukha niya. Bulag ka bang tao ka? Hindi mo ba ako nakita? Tignan mo ginawa mo. Natapon ang mga palinda ko. Babayaran mo ba lahat ng yan? Lalo na yung mga napunta sa kanal? Mawalang galang na po Pero hindi ko naman po sinasadya Isa pa, kayo po ang sumalubong sa akin. Kayo bumangga sa akin. Habang ako nakatayo lang ako dito. Ibig sabihin, ikaw ang hindi tumitingin sa dinaraanan mo. At ako ba ngayon ang sinisisi mo sa kasalanang ikaw ang may gawa? Kasalanan ako ang may gawa? Ano kasalanan ko ron, Manong? Aksidente yan nangyari. Aksidenteng ikaw mismo ang dahilan. Huwag niyong isisi sa akin yung pagiging pabayat magaslaw ninyo. Hoy, napakabastos mo Kilala mo ba ako? Paano naman kita makikilala Hindi naman kami taga rito. Kaya pala ganyan ang asta mo. Siguro taga Manila ka. Galing mo naman palang manghula Nararamdaman kong tila nagiging mainit na ang usapan nila. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na pumagitna sa kanilang dalawa. Manong, pasensya na po sa nangyari Gusto ko na lang po sanang malaman kung ilan po yung dapat namin bayaran sa mga natapon. Ilan? Malamang lahat yan. Hindi ko na mapapakinabangan ng mga yan. Yung mga nasa sahig po, baka pwedeng hugasan naman. Hindi naman po sobrang dumi ng... Hugasan? Anong tingin mo sa akin, sira ulo? Bakit ganyan ang trato mo sa akin, Dahil matendero lang ako ng isda? Ganyan ba talaga kayo mayayaman? Hindi naman po sa ganun. Pero sige po, babayaran na lang po namin lahat. Bakit mo babayaran? Hindi naman natin kasalanan yun. Baka nga mamaya sinadya lang na matandang yan na banggain ako para makabenta ka agad Modus yan. Uy, tama na. Mayayari tayo kay Lola kapag lumala pa ito. Wala akong pakialam Itong matandang to mautak Akala niya siguro madali niya ako maloloko. Bayaran niyo ang lahat ng nasayang na isda. Kasi kung hindi pagtutulungan niyo kami rito? Modus din talaga kayo Masyado na matabil ang dila mo, bata. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Hindi mo ako kilala. Hindi mo rin ako kilala, tanda. Kaya wala ka rin alam sa kaya kong gawin. Uy, ano ba? Tama na kasi. Hindi pa sana titigil si Andrew kung hindi lamang dumating si Mang Pimento at si Lola Marta. Pero napukaw ni Mang Pimento ang atensyon ko. Para kasi siyang nababahala habang nakatingin sa matandang kausap namin. Anong nangyayari dito? Anong ugnayan mo sa mga bastos na binatang to? Mga apo ko sila at hindi sila bastos. Apo pala ito ng isang mayabang at mapagmataas na donya. Kaya pala parang may dugo ng pagiging matapobre. Hay, magdandaan ka sa pananalita mo. Wala akong kasalanan sa'yo. Ayus-ayusin mo ang mga apo mo. Dahil hindi sila magandang nasa ganitong lugar. Masyado silang ignorante at arugante. Ikaw nga may problema dyan Nakatayo lang ako dito. Nakatalikod ako tapos bigla ka nalang bumangga sa akin. Tutulungan na nga sana kitang magdampot pero nagalit ka pa. Lola Marta, totoo po sinasabi ni Andrew. Nakatayo lang siya. Ito matandang lalaki bumangga. Ikaw naman palang sumadyang bumangga sa apo ka. Huwag ka na magkaila pa. Alam ko ang mga ganyang galawan.
Wala kang benta kaya nandadamay ka lang ng ibang tao na bibiktimahin mo. Nakita kong ngumiti ng nakakaloko ang matandang kausap namin, Kabanong. Para bang may namumuong masamang gawain sa utak niya. Pagtingin ko naman kay Lola Marta, kalmado lang siya. Si Mang Pimento ang parang nababahala. Hindi nyo babayaran ng mga tinapon nyong isda? Sige, magsisisi kayo sa desisyon ninyo. Naglakad na ang matanda papalayo. Hinayaan na lang din namin at nanahimik na lang kami. Binilisan na lang namin ang pamimili. Pagkatapos ay agad kaming umuwi ng bahay. Kinausap namin si Lola Marta. Kalmado pa rin naman siya pero may halong inis ang pananalita. Hindi nyo dapat pinatulan ng lalaking yon. Hanggat maaari, binayaran nyo na lang sana kagad. Tingnan nyo ang nangyari. Pinag-uusapan tayo ngayon sa pamilihan. At ang matandang yon ay nagawa pa talagang magbanta. Kasi naman po, siya naman po unang nagalit eh. Sinubukan kong maging kalmado, pero kung ano-ano kagad ang pinagsasabi niya. At saka, hindi naman tama na bayaran siya kahit wala naman akong ginawang masama. Kung babayaran natin siya, edi para na rin natin kinonsinti yung mga sindikatong gusto lang ng easy money. Tingin ko po, tama naman po si Andrew. Mali kasi ang ginawa ng matanda eh. Kung binayaran natin, edi kinonsinti po natin yung mali. Pero may mga pagkakataon na dapat umiiwas tayo sa gulo. Hindi nyo alam kung ano ang kayang gawin na matandang yon. Hindi naman po tayo dapat magpasindak kasi tayo ang nasa tama. At saka, natatakot po ba kayo? Di hamak naman na mas marami po kayong koneksyon. May impluwensyang tao kayo, di ba? Hindi nyo ako maintindihan. Wala kayong alam sa mga tao rito. Kung sana kasi hindi nyo na lang kami inutusan. Uy, minsan, mais ka nga. Si Lola yan, no? Lalabas na nga lang ako. Papalamig ng ulo. Lola, pagpasensya nyo na po si Andrew, ah. Ganun po talaga yan eh. Kapag alam niyang tama siya, hindi po siya nagpapatalo. Naiintindihan ko naman ang punto niya. Ma'am Pimento, iluto mo na nga yung mga pinamili natin at maya-maya sabay-sabay na tayong kakain. Apa, masusunod po, Doña Marta. Umalis na si Lola. Naiwan na lamang kaming dalawa ni Henry doon. Napapailing na lamang ako at sabay umupo na lamang sa sofa. Tingin ko, nakakatakot yung matandang lalaki kanina. Parang nanlilisik yung mga mata niya nung nagbabanta siya. Pero di tayo dapat matakot dun. Daming tauhan kaya ni Lola sa labas oh. Huwag tayong pakampante. Iba nagagawa ng taong galit. Pambira naman kasi. Nang dahil lang sa natapong isda, magkakagulo pa. Natulala na lamang ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Iniisip ko rin kasi kung bakit parang iba ang nararamdaman ko sa matandang yon. Pilit ko na lamang kinalimutan yon. Itinoon ko na lang ang atensyon ko sa ibang bagay. Matapos namin makapagtanghalian, nagpaalam na rin kami kay Lola. Pinayagan niya naman kami. Pupunta na kasi namin yung tourist spot na nakita namin sa internet. Habang naglalakad, Di ka ba talaga sasama sa amin, Andrew? Para naman 3 tayo. Pagkatapos natin sa pupuntahan natin, uuwi ka agad ako. Matutulog na lang siguro ako. Kayo na lang pumunta doon sa sinasabi niyong baryo. hayaan mo na. Huwag mo nang pilitin si Andrew. Wala sa mood yan eh. Di sige. Wala namang problema eh. Bilisan na lang natin maglakad. Baka mawalan pa tayo ng masasakyan. Layo naman kasi ng sakayan ng tricycle dito eh. Ilang minuto lang, natanaw na rin namin ang sakayan ng tricycle. Pero pagdating namin doon, nakita na lang namin na matandang nakasagutan ni Andrew sa pamilihan. Masama ang tingin niya sa amin. Hindi na lang sana namin papansinin pero siya ang lumapit. Kaya naman hinarang ko kagad si Andrew. Nababahala kasi ako na baka magkasagutan na naman sila. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon oh. Sa dinami-rami ng lugar, dito ko pa talaga kayo makikita. Pasensya na po pero meron kasi kaming pupuntahan eh. Sige po. Hoy! Magugulo ang buhay niya.
Wala kayong alam sa lola ninyo. Hindi nyo siya kilala. Mangmang kayo sa katotohanan na tumitira kayo ngayon sa isang bahay na puno ng peligro. Wala kayong alam. Hindi nyo alam kung anong atraso niya sa mga aso. Mukhang matagal na kayong may galit kay Lola. Base sa pananalita mo. Bakit? Inggit ka ba kay Lola? Kasi siya mayaman, ikaw hindi? Uy, Andrew naman. Wag mo na nga lang patulan. Tumawa ng malakas sa matandang lalaki. Pero pagtapos nitong tumawa, ay tumingin ito ng seryoso sa amin. Nakakatakot ang kanyang tingin. Para bang nagbabanta kahit na wala pa siyang sinasabi. Saktong dating nyo mga iho. Matitikman nyo ang galit ng mga nilalang na inabuso na matandang yon. Hinila ko na si Andrew at Henry paalis doon. Noong mga sandaling yon, Kabanong, nararamdaman ko ang panlalamig ng palad ko. Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako sa kung paano kami tingnan na matandang yon. Pagsakay namin sa tricycle, natatanong ko pa ang matandang lalaki na nakatingin sa amin. Kahit na medyo malayo na kami, hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na rin kami sa patutunguhan namin. Pinilit ko na lang nakalimutan ang mga nangyari. Itinuon ko na lang ang atensyon sa magandang tanawin. Nasa mataas na lugar kami. Kita namin ang mga kabahayan sa malayo. Kahit na papaano, nare-relax ang kalooban ko. Gumaan na rin ang pakiramdam ko. Sabi nila, mas maganda raw ang tanawin dito kapag gabi. Kasi makikita mo talaga yung mga kailawan. Oo. Kaso hindi naman tayo papayagan ni Lola Marta na gumala ng gabi. Tahimik na naman tong siraulong to. Hoy, Andrew! Manahimik ka na nga. Huwag mo akong gambalain. Anong wag gambalain? Sumama-sama ka dito tapos hindi ka man lang makikisaya sa amin. Bakit? Iniisip mo pa rin ba yung matanda? Hindi ko alam eh. Pero parang may something sa matandang yon. Ha? Paanong may something? Kapag tinitingnan ko siya, para ako nakakaramdam ng takot. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Hindi ko kasi alam kung pwede ko bang sabihin din sa kanya na pareho kami ng nararamdaman. Bumuntong hininga na lang din ako. Nang mapagtanto kong hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng ganon, kutob ko na meron talagang kakaiba sa matandang yon. Makalipas ang halos isang oras ay naisipan na rin namin bumaba. Naglalakad na kami noon sa kagubatan. Pero nananahimik pa rin si Andrew. Maya-maya pa, binasag ko na rin ang katahimikan. Ano nga pala nangyari doon sa nililigawan mo, Henry? Nangasar ka ba? Di ba nga inasara ko niya ni Andrew na nabasted ako? Ay, oo nga pala. Ikaw, balita sa inyo ni Erica. Ayun. Ayos naman kami. Sabi ko sa kanya, pagbalik ko magde-date kami. Date lang talaga? Walang ano? Anong ano? Yung ano? Alam mo na yun. Baliw. Walang ganun, no? Hindi pa kami handa sa ganung bagay. Etong si Andrew, baka nakailan na yan eh. Di ba, Andrew? Sawang-sawa na nga ako dyan eh. O, di ba? Veterano. Napatigil kami sa paglalakad nang merong kaming marinig na mga kaluskos sa paligid. Nakakatinginan kami noon. Pero nakahinga kami ng maluwag nang makitang dagang bukid lang pala yon. Bakit ba parang takot na takot kayo? Ano bang iniisip nyo? Aswang? Bakit? Naniniwala ka ba sa aswang? Malamang hindi, no? Tara na nga. Hatid nyo na ako sa labasan. Bahala na kayo sa pupuntahan ninyo. Basta ako, uuwi na muna ako. Pakisabi na lang kay Lola Marta na masama ang pakiramdam mo kaya nauna ka na umuwi, ha? Turuan mo pa ako magsinungaling. Sige na, para naman tong others, oh. Bawi na lang ako kapag nakauwi na kami. Napapailing na lamang siya. Pero sa dulo, pumayag na rin naman siya. Hinatid namin siya sa gilid ng kalsada. Marami namang tao roon kaya iniwan na namin siya habang naghihintay siya ng masasakyan. Handa ka na ba pumunta sa Barrio San Sinukob?
Ang baryo ng kababalaghan! Awu! Uy, para kang timang. Di naman ako natatakot, no? Excited lang ako. Nakaka-excite no? Alamin natin kung ano ba talaga yung meron sa lugar na yon. Pero hindi ba delikado? Malalaman natin kapag nandun na tayo. Kapag napahamak tayo, kasalanan mo to, ha? Baliw, bakit ako lang? Nagtatawanan pa kami ni Henry noong mga sandaling yon, Kabanong. Wala kaming ibang iniisip kundi ang malaman kung totoo ba talaga ang mga haka-haka. Pagsakay namin ng tricycle, nagtaka ang driver nang sabihin namin kung saan kami pupunta. Baka sa mukha ng matandang driver na parang nalilito o nababahala siya. Nang tanungin namin kung bakit, hindi naman siya nagsalita. Weirdo ng driver, no? Baka mamaya, bigla na lang tayong ibang ganito. Uy, huwag kang magsalita ng ganyan. Baka mamaya marinig niya pa tayo. Nanahimik na lamang kami hanggang sa tuluyan na kami makarating sa bungad ng baryo San Sinukob. Sa labas pa lang, parang naaamoy ko na ang kakaibang simoy ng hangin na nagmumula roon. Bago umalis sa matandang driver, tumingin pa siya sa amin na parabang nababahala. Parang may gusto siyang sabihin sa amin. Eto na yung pre. Ganitong-ganito yung nasa picture eh. Tingnan mo yung arko. Lumang-luma na talaga no? Bakit kaya nag-alisan yung mga tao rito? Yun ang dapat nating malaman. Malay mo, malalaman natin yun kapag pumasok na tayo sa loob. Anong oras na ba? 3:00 pa lang naman eh. Huwag tayong papaabot ng 1 oras dito, ha. Baka mamaya maligaw tayo. Tumango na lang sa akin si Henry. Sinimulan na rin namin ang paglalakad. Sa bandang bukana pa lang, nakita na namin ang mga nakakalat na gamit sa isang bakuran. Ang mga kabahayan naman, may mga sapot na rin ng gagamba. Nagtataasan na rin ng ilang damo roon. May mga gumagapang na rin na kung anong mga halaman. Doon pa lang, nakakaramdam na ako ng kaba. Habang patagal ng patagal, parang mas lalong tumataas ang kaba ko. Pero hindi ko na lang yung pinapahalata dahil ayaw kong asarin ako ni Henry. Uy, tingnan mo oh! Tingnan mo! Napaturo si Henry sa silong ng bahay. Meron kasi kaming nakitang kalansay at bungo ng tao roon. Nakatihaya. Kalansay ng tao yan ah. Tingin ko, namatayan dyan tapos dyan na rin inagnas no? Ano ba talaga nangyari dito? Ang hiwaga naman nito. Tingin ko kailangan na natin talagang umuwi. Sandali lang! Tingnan mo yun Oh, ano na naman ba yan? Nilapitan naming dalawa ang mga kakaibang disenyo ng banga na nasa gilid ng isang bahay. Sa hindi maalamang dahilan, para bang naging interesado kaming tingnan kung ano ang nasa loob. Kaya naman agad-agad naming tinanggal ang takip. Pagtingin namin, meron ding mga kalansay. 2 kalansay ang mga naroon na amoy sunog. Gagi! Tingin ko minasakir ang mga tao dito Kaya siguro nababalot ang kababalagan to. Tara, umalis na tayo. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa atin. Ayaw mo pa bang matuklasan ng mga nandito? Maya-maya na! Baliw ka talaga. Paano kung dito pa tayo mapahamak? Huwag mo kasing sabihin, baka mangyari. Naku, ewan ko sa'yo. Tara na kasi. Hinila ko siya paalis. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Nakarinig na kami ng mga kakaibang angil sa paligid. Nang sumilip kami sa likuran ng isang bahay, nakita namin doon ang isang matangkad na aso. Parang kasing tangkad siya ng sasakyan. Agad kong hinila si Felipe papunta sa may gilid para makapagtago. Tinakpan ko rin ang bibig niya para hindi siya makagawa ng kahit na anong ingay. Habang nakatago kami, Kabanong, nakita namin na lumabas na ang aso doon. Parang hindi pangkaraniwan ang asong yon. Namumula ang mga mata niya at hindi normal ang haba ng dila. 10 minuto matapos kaming lagpasan ng malaking aso ay saka pa lamang kami lumabas. Sapat na ang nakita namin yon para isiping hindi talaga kami ligtas kung mananatili pa kami doon. Palingon-lingon kami sa paligid habang hinahanap ang aso.
Nang wala na talaga yun, ay nagmamadali kaming tumakbo palabas. Hindi na namin pinuntahan pa ang bandang gitna. Mas inisip na lang namin ang kaligtasan naming dalawa. Lintik na aso yun. Normal pa ba yun? Ang laki. Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Bakit ang laki ng asong yun? Insan, pre, tingnan mo oh. Aswang kaya yung asong yun? Ha? Aswang? Oo, nabasa ko kasi dati, yung mga aswang daw pwedeng maging aso. Eh di kung aswang nga yun, di ibig sabihin, may mga aswang talaga rito sa Capiz. Baka nga totoo talagang may mga aswang dito. Nakakatakot pre. Ibilisan na natin umuwi. Ikwento natin kay Andrew, pero wag na lang nating paalam kay Lola. Baka magalit pa yun sa atin eh. Matapos ang biyahe namin, tumigil na rin ang aming sasakyan sa lugar namin. Huminga na muna kami ng maluwag. Kailangan naming magpanggap na masaya. Kahit na ang totoo, takot na takot pa rin kami. Saan kayo galing? Kanina pa kayo nahanap ni Doña Marta. Po? Bakit daw po? Anong bakit? Alam ni Doña Marta na pumunta kayo sa baryo ng San Sinukob. Ay gagi talaga si Andrew. Nilaglag tayo. Kabado kaming pumasok sa mansyon. Sa sala pa lang ay naabutan na namin si Lola Marta na umiinom ng paborito niyang tsaa. Mukha naman siyang kalmado. Pero nang magtama ang tingin namin, doon na ako kinabahan. Ano ang ginawa niyo sa baryo ng San Sinukob? Nakita lang kasi namin yun sa internet nung nasa Maynila pa kami. Tingin kasi namin exciting na magpunta ron kaya sinubukan lang po namin kanina. Pero wala po kaming ibang ginawa ron. Sumilip lang naman kami. Wag na kayong babalik doon kahit na kailan. Naiintindihan niyo ba? Bakit naman po? Ano po ba talagang nangyari sa lugar na yon? May mga nakita kasi kaming mga kalansay ng tao. Minasakir po ba yung mga naroon? Ayaw ka nang marinig na pinag-uusapan ng baryo ng San Sinukob magmula ngayon. Maliwanag ba? Pero pinayagan ko kayong manatili rito para hindi na kayo gagastos sa pagrenta habang nililibot nyo ang Capiz. Pero kasama sa patakaran ko na huwag kayong pupunta sa lugar na abandonado at liblib. Ano bang mahirap intindihin doon? Pasensya na po la. Ma'am Pimento, kunin mo ang cellphone ng mga ito. Ha? Lolo naman. Wag na kayo magmatigas. May nalabag kayo sa kautusan kaya dapat lang yan sa inyo. Mang Pimento, isasauli mo yan makalipas ng 5 araw. Nang mga sandaling yun, ay napakamot na lamang ako sa ulo, Kabanong. Binigay na lang namin ang aming cellphone para hindi na rin lumala pa ang usapan. Pagkatapos, pumunta na lamang kami sa aming silid. Inibutan namin si Andrew na nagbabasa ng libro habang may lollipop pa sa bibig. Bakit nandito na kaagad kayo? Akala ko gagabihin kayo. Kakaiba rin talaga trip mo no? Ha? Sinasabi nyo? Wari ka pa. Sinumbong mo kami kay Lola, no? Ano? Bakit ko naman kayo susumbong? Yun nga rin ang tanong namin. Bakit mo kami sinumbong? Sira ulo ka ba? Wala akong sinabi, no? Hindi nga siya nagtanong sa akin kung bakit mag-isa lang ako umuwi. Kaya wala akong sinabi. Paano nalaman ni Lola na nasa San Sinukob kami? Aba, iwan ko. Tanungin mo kaya siya. Gamitin mo nga utak mo. Ikaw ang gumamit ng... Tama na. Mag-aaway na naman kayo, Diyos ko naman, Gets ko na. Ang alin? Nung umalis pa lang tayong 3, pinasundan na tayo ni Lola. Ang dami niyang tao, di ba? Diyan sa labas. Di ba? Tapos akong pagbibintangan nyo. Porque ba wala akong pera? Tingin nyo sa akin ganon? Hindi naman. Hindi. Ganon ang ginagawa nyo. Mga siraulo din talaga kayo no? Diyan na nga muna kayo. Padabog na lumabas ng kwarto si Andrew. Ikaw naman kasi. Anong ako? Ikaw rin Kausapin na lang natin siya mamaya. Kainis, wala tuloy tayo magamit na cellphone ngayon. Kaya nga tatawag pa naman sana ako mamaya kay Erica. Humiga na lang ako sa kama. Akala ko noon, ang pagkumpiska ng cellphone namin ang pinakaparusa namin.
Pero pagdating ng gabi, hindi rin pala kami kasama sa mga maghahapunan. Pinalabas lang kami ng silid kung kailan tapos na kumain ng lahat. Wala nang tinirang pagkain sa kusina. Sa aming tatlo, si Andrew lang ang nakakain na maayos. Di ba dapat damay din si Andrew kasi hindi niya sinabi kay Lola na nagpunta tayo sa San Sinukob? Bakit tayo lang? Ano ka ba? Huwag na nga tayo mandamay. Kasalanan naman talaga natin kung bakit tayo napaparusahan ngayon eh. Tiisin mo na lang hanggang umagay ang gutom mo. Basta ako, iba ang nasa isip ko ngayon. Nasa balkonahe kami ng mga sandaling yon, Kabanong. Madilim na ang buong paligid. Pero natatanaw ko pa rin si Mang Pimento sa garden. Malakas talaga ang kutob ko na meron siyang nalalaman sa mga kababalaghan na natutuklasan namin. Kaya naman, nang wala na si Lola Marta sa sala, lumabas ako ng mansyon. Tinungo ko kung saan naroon si Mang Pimento. Habang abala siya sa ginagawa niya, lumapit ako sa kanya. Sinong tatagain niyo, Mang Pimento? Bakit kayo nag-ahasa? Wala naman akong tatagain. Bukas kasi, pinapaputol na ni Doña Marta yung puno ng bayabas sa likod. Mang Pimento, may gusto sana akong itanong sa inyo eh. Kung itatanong mo sa akin kung pwede kitang bigyan ng pagkain, ngayon pa lang ay sinasabi ko sa iyong hindi pwede. Hindi po yun. Tungkol po ito sa aswang. Nang sabihin ko yon, ay napatigil siya sa kanyang paghahasa. Hindi muna siya nakatingin sa akin. Lumingon siya sa likuran at sa buong paligid. Nang makita niyang walang makakarinig, saka siya sumagot. Bakit ka naging interesado bigla sa mga aswang? Ibig sabihin, may alam ho kayo? Huwag mo nang alamin pa ang tungkol sa kanila dahil malalagay lang ang buhay niyo sa panganib. Kung ako sa inyo, manahimik na lang kayo. Para na lang sa kapayapaan ng mansyon, pati na rin ang lola ninyo. Sandali lang ho. Bakit ba kayo iwas na iwas sa ganitong usapan? Siguro may tinatago kayo ni Lola eh, no? Nakikiusap ako sa iyo. Ilayo niyo ang sarili niyo sa ganitong bagay. Hindi na siya nagsalita. Umalis na lang siya bigla nang hindi ko alam kung bakit. Nung oras na yon, ibang-iba si Mang Pimento. Nawala ang pagiging masiyahin niya at pagiging madaldal. Hindi ko lang din siya kinulit dahil baka malaman pa ni Lola. Nung gabing yon, hindi ako dinadalaw ng antok. Bukod sa kumakalamang sikmura ko, napapaisip ako sa ikinilos ni Mang Pimento. Habang masarap na ang tulog ni Andrew at Henry, nananatili akong mulat at nakatulala lang sa kisame. Maya-maya, bumangon ako. Pinagpapawisan na ako ng malamig ng dahil sa gutom. Kaya agad na rin akong bumangon. 12:00 na. Siguro naman, pwede na rin ako makakain. Bumaba ako sa sala. Nakapatay na ang ilaw doon. Pagpasok ko ng kusina, bigla na lang ako nakarinig ng parang tunog na pinupukpok na kaldero. Yung parang ginagawang pantunog sa tindang binatog. Naintriga ako dahil doon. Kaya matapos kong kumuha ng pagkain, lumabas ako ng mansyon habang bitbit ang isang platong ulam at kanin. Kumakain ako habang naglalakad. Mga ilang sandali lang, nalaman ko na kung saan nagmumula ang tunog na yon. Nagtungo ko sa bandang likuran ng mansyon ni Lola. Merong parang iskinita roon. Masikip lang ang daan. Isang tao lang talaga ang kakasya. Dumaan ako roon at sa bandang dulo noon, nabigla na ako sa aking nakita. Paghawi ko ng halamanan, nakita ko si Lola Marta. Nakaupo sa gitna ng malalaking kandilang itim. Meron siyang hawak-hawak na libro. Meron ding mga kagamitan na hindi ko alam kung para saan. Nakita ko naman si Mang Pimento sa gilid. Sige lang sa pagpupukpok sa ilalim ng isang hugis kaldero. Anong ginagawa nilang dalawa? Bakit may ganyan? Ang daming kandila. Naging malinaw lang sa akin ang lahat nang marinig ko na ring magsalita si Lola Marta. Nagtindigan ang aking mga balahibo. Para akong nanlambot.
Hindi ko kasi alam na may ganun pala siyang katauhan. Itigil mo na yan, Pimento. Sigurado na ako magiging malakas ang kulam na ginawa ko para sa kanila. Tingnan lang natin kung makalapit pa sila sa atin. Doña Marta, mamamatay ba sila sa kulam na ginawa niyo? Oo, mamamatay sila. Pero may tsansa silang makasalba kung malakas ang katawan nila. At kung nakapagsuot sila ng pangontra sa kulam. Malaking tulong na rin na maraming mabawas sa kanila. Kung hindi natin to gagawin, baka sila naman ang pumunta rito. Hindi to dapat malaman ng mga apo ko. Mas mainam din na bukas din, pauwi na natin sila sa bahay nila. Kung hindi lang sana kasi nakaaway ni Andrew si Pancho, hindi naman sana mabubuhay ang isyu na matagal na sanang nananahimik. Pero wala na tayong magagawa. Gumagawa na sila ng paraan para gumanti. Kaya dedepensa tayo. At itong pangkukulam na ginagawa ko, isa lang itong panimula. Doña Marta, sabihan niyo lang ako kapag kailangan ko ng lumaban ulit ha. Kayang-kaya pa naman ang mga buto ko. Huwag kang atat. Saka kita gagamitin kapag nagpakita na sila ng pagiging agresibo. Sa ngayon, asikasuhin mo ang pag-uwi ng 3 bukas. Hindi sila dapat naririto. Maling timing na nagbakasyon sila rito ngayon. Habang pinapakinggan ko sila noong mga oras na yon, pakiramdam ko ibang tao ang naririnig ko. Pakiramdam ko hindi ko sila kilala. Bagay na nagdulot ng kaba sa akin. Kaya naman hindi na rin ako nakatiis. Lumabas na ako sa pinagtataguan ko para alamin ang totoo nilang katauhan. Nagulat sila. Hindi sila makapaniwala na makikita nila ako roon. Napatayo si Lola Marta. Agad namang lumapit si Mang Pimento sa akin pero pinatigil ko siya. Narinig ko lahat ng usapan niyo mula umpisa. Alam ko na kung anong tinatago niyong dalawa. Lola, gusto ko marinig mismo sa'yo. Totoo ba talagang mangkukulam ka? Kung ano man ang nakikita mo. Oo, hindi lang ang sagot. Huwag nang maraming sinasabi. Mangkukulam ka ba o hindi? Felipe, umalma ka muna. Hayaan mong ipaliwanag namin sa iyo ng mahinahon. Kumalma? Sino kakalma kapag nalaman mo yung lola mong tumanggap sa inyo para magbakasyon mangkukulam pala? Niloko nyo kami. Kaya pala ang daming bawal. Meron pala kayong hindi sinasabi sa amin. Sige, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Makinig ka ng mabuti. Ikalma mo ang sarili mo at buksan mo ang isipan mo sa lahat ng rason na maririnig mo. Huminga ako ng malalim, Kabanong. Kahit natatakot ako sa kanila, gusto ko rin namang marinig kung ano ang sasabihin nila sa akin. Kaya naman, hinayaan kong magsalita si Lola Marta. Oo, isa akong mangkukulam. At natutunan ko ang pangungulam mula nang mag-isa na lang ako sa buhay. Pero hindi ako naging mangkukulam para maging masama. Naging mangkukulam ako para protektahan ang mga anak ko. At ngayon, para protektahan kayo. Protektahan saan? Sino ba kasi kaaway nyo, La? Kaaway? Walang iba kundi ang mga aswang. Mga aswang? Isang manunugis ang lolo mo nung nabubuhay pa siya. Hindi to alam ng mga anak namin. At kahit na ako, saka ko na lang nalaman. Kung kailan dalaga at binata na ang mga anak namin, saka ko lang natuklasan. Nang magsipag-asawa ang mga anak ko, pinaalis ko silang lahat sa takot na madamay sila sa ginagawa ng tatay nila. 1 taon nang nakalipas, namatay ang lolo mo dahil sa sakit sa baga. Sa panahong ito, talamak ang mga aswang dito sa Capiz. Nagugulo sila. Kaya naisipan kong ituloy ang nasimula ng lolo mo. Total, may banta na rin naman sa buhay ko. Dahil sa pagsasaliksik ko, at dahil sa isang matandang mangkukulam na nakilala ko na kalaunan ay namatay na rin, natuto kong mangkulam. Pero hindi ko ginamit ang pangkukulam sa mga tao. Ginamit ko ito sa mga aswang. Dahil natuklasan ko, higit sa patalim na pwedeng pumaslang sa kanila, mas mainam ang kulam dahil kapag namatay sila sa kulam, pati ang kaluluwa nila ay mamamatay na.
Kaya naman, pinagpatuloy ko ang kulam kahit sariling kalusugan ko rin minsan ang nagiging kapalit. Dahil yun lang ang alam kong paraan para unti-unti ko silang maubos. Para dumating ang araw na pwede ko nang makasama ang mga anak ko ulit nang walang aswang na magbabanta. Pero naguguluhan pa rin ako, Le. Ano ba talagang ugat ng gulong ito? Ang mansyon na ito. Dito nakalibing ang mga ninuno ng mga aswang. Pero yung mga ninuno natin, sinadyang dito itayo ang mansyon. Para yung mga nakalibing na aswang dito malabo ng mabuhay. Yung isang beses na nakita mo kong nag-oorasyon, para yun hindi makalapit ang mga aswang sa mga nakalibing nilang angkan dito. Ang mga aswang na nakalibing dito ay mga aswang na pinaslang ng tatay ng lolo mo. Tatay ni Lolo? Manunugis din siya? Oo, matinik na manunugis. Inubos niya ang 5 angkan at dito'y nilibing para hindi na mabuhay pa. Doon nagsimula ang lahat. Nagalit ang mga aswang hanggang sa henerasyon ng lolo mo. Galit sila. Natigil lang ang hidwaan ng kulamin ko ang isang baryo ng aswang. Gumawa ko ng isang malawakang kulam na muntikan ko na ring ikamatay noon. Baryo San Sinuko ba ang tinutukoy ninyo? Oo. Ang baryo San Sinukob ay ang baryo ng mga aswang. At ang lahat ng nakita niyong kalansay doon ay kalansay ng mga aswang na namatay dahil sa kulam ko. Ibig pong sabihin, kapag sabay-sabay ninyong kinulam ang maraming aswang, maapektuhan ang kalusugan nyo? Paano ngayon? Narinig ko na marami kayong kinulam. Oo. Apektado ang kalusugan ko. Pero ngayon, alam ko na kung paano ko mababawi ang lakas na mawawala sa akin. Ang mahalaga sa akin ay mabawasan ang bilang nila. Dahil ngayon, alam kong marami-rami sila. Yung nakaalitan ni Andrew sa palengke, anong papel niya sa mga aswang? Anak siya ng aswang na pinaslang ng lolo mo. Kilala namin ang isa't isa. Nung maubos sa mga taga San Sinukob, hindi ko alam kung bakit siya nanahimik. Wala siyang ginawa. Kaya wala rin akong ginawa sa kanya. Kasi hindi ko siya kayang kulamin sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaya naman, parang naging normal na tao lang siya rito sa atin. Nilihim niya ang tungkol sa katauhan ko. Nilihim ko rin ang pagiging aswang niya. Buong akala ko, mananahimik na lang kami pareho habang buhay. Pero iba ang pakiramdam ko. Tingin ko, matagal na silang may binabalak. Naghahanap lang siya ulit ng dahilan para gumawa ng gulo. Ay nako, ang komplikado naman ito, La. Ang birang buhay naman to. Akala ko pa naman, simpleng tao lang yung narito sa mansyon. Ikaw, Mang Pipito, ano naman ang papel mo sa gulong ito? Estudyante ako ng lolo mo nung nabubuhay pa siya. Manunugis din ako. Nang mamatay ang lolo mo, inabilin niya sa akin na bantayan ko si Doña Marta. At bilang pagsagip sa akin ni Doña Marta noon, pinangako ko sa sarili ko na hanggang kamatayan, iaalay ko ang buhay ko sa kanya at sa buong pamilya ninyo. Ngayon, naintindihan mo na kung bakit ayaw ko kayong magpunta sa San Sinukob. Oo, La. Naintindihan ko na. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit pinayagan nyo kaming magbakasyon dito kung may panganib pala rito? Ang totoo niyan, hindi ko rin inakala na biglang uusbong na naman ng gulo. Ayaw kong sisihin si Andrew dahil tama lang ang ginawa niya. Pero dahil doon, nagkaroon na naman ng dahilan ng mga aswang para balikan ako. Lalo pat nalaman nila na mga apo ko kayo. Kaya kung anong nasaksihan mo ngayon, ginawa ko lang yon para protektahan kayong mga apo ko. Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim. Lumuwag na rin ang dibdib ko. Gumaan ang pakiramdam ko nang malamang hindi naman pala masamang tao si Lola at si Mang Pimento. Paano yan? Hindi ba natin to sasabihin kay Andrew at Henry? Wag na. Papauwiin ko na rin naman kayo bukas.
Ayaw kong madamay ang mga apo ko sa gulong dapat tapos na noon pang hindi pa kayo pinapanganak. Sige po, La. Pero, paano kayo rito? Huwag mo kaming intindihin dito. Moderno na. Baril na ang gamit ng mga tao ko. Isa pa, kasama ko pa rin naman si Mang Pimento ngayon. Hindi mo alam kung gaano kagaling ito. Nakita kong tumawa pa si Lola. Yun ang unang pagkakataon na nakita kong tumawa siya kahit napilit lang. Pero nararamdaman ko pa rin ang kaba sa kalooban niya. Nararamdaman ko na nababahala siya. Natapos ang pag-uusap namin na yun na maayos. Pero gulong-gulo ang utak ko. Naghahalo na ang mga naiisip ko. Nag-aalala ko para kay Lola. Lalo na't unti-unti na rin ako nagkakaroon ng ideya kung ano ang kayang gawin ng mga aswang. Bumalik na lang ako sa higaan, Kabanong. Pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Lola Marta. Saka ko lang napagtanto na kaya pala siya laging seryoso ay dahil sobrang dami na niyang napagdaanan na hindi maganda. Kinabukasan. Uy! Uy! Gising! Mananangalian na, uy! Nagmulat ang mga mata ko nang maramdamang sinampal na ako ni Andrew. Bumungad ang mukha niya nang ngumunguya pa. Agad akong napabangon nang bumagsak sa mukha ko ang kinakain niya. Ano ba? Ang bira naman talaga to, oh. Sorry, hindi ko sinasadya. Butas bibig ko eh. Sige na, bumaba ka na. Kakain na. Ikaw na lang ang hinihintay, no? Anong oras ka ba kasi natulog kagabi? Bakit parang puyat na puyat ka? Basta. Teka, hindi ka na ba galit sa akin? Ha? Wala naman akong choice kundi alisin yung inis ko eh. Tayo lang magkakasama rito. Ay, siya nga pala. Sabi ni Lola, uuwi na raw tayo mamayang hapon. Hinihintay lang yung iba niyang mga tao para magatid sa atin. Felipe, alam mo nagtataka ako. Ano bang meron? Bakit bigla tayong pauwiin? At bakit ang daming sasama sa atin? Hindi ko rin alam, pre. Itanong kaya natin kay Lola Marta. Wag na. Bakit naman? Akala ko ba gusto mo malaman? Mukhang wala sa mood si Lola eh. Baka mamaya magalit. Tara na. Kakain eh, paiga-iga ka pa dyan. Lumabas na lamang kami sa silid at saka tumungo na rin sa dining area. Sabay-sabay kaming nananghalian. Pasimple akong napapatingin kay Lola Marta noong mga sandaling yon. Napapansin ko ang pagiging maputla ng kanyang balat. Inoobserbahan ko ang kilos niya. Pati ang pagsubo niya ng pagkain para siyang nangihina. Mabilis na lumipas sa mga oras. Napaganda na rin kami sa pag-alis. Hindi ko na hinayaang makapagtanong pa si Andrew at Henry kay Lola. Wala na rin naman kaming balak ipaalam sa kanila ang tunay na nangyayari. Dami nating chaperon na. Ano ba meron? Artista ba tayo? Huwag ka na maraming sinasabi. Pasok mo na yung mga abubot mo. Gusto ko talaga malaman kung anong meron eh. Para kasi tayong pinalayas ng ganito. Mang Pimento, maraming salamat po sa pagpapatuloy at sa mga masasarap na pagkain ha. Wala man kaming isang linggo rito, pero parang ang tagal na namin kayong nakasama. Lola Marta, alagaan niyo pong sarili niyo ha. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Marami ding salamat sa inyong... Hindi na naituloy ni Lola Marta ang sasabihin niya nang bigla na siyang nawala ng malay. Mabuti na lamang ay nasalo siya ni Mang Pimento. Sa halip na makakaalis na sana kami, binitiwan namin ang mga gamit namin at saka lumapit kay Lola Marta. Oh, ano nangyari sa kanya? Dali natin siya sa ospital. Felipe, sige na, umalis na kayo. Yun ang gusto ng lola ninyo. Sige na. Pero paano si Lola? Kakayanin to ng lola ninyo. Sige na. Seryoso ka ba, Mang Pimento? Naimatay ang lola namin at wala kaming ideya kung anong nangyayari. Tapos gusto mo kaming umuwi na? Oo nga naman. Hindi kami makakauwi ng ganyan eh. Makukonsensya lang kami sa biyahe. Sige na naman. Makinig kayo. Baka maabutan pa kayo ng mga aswang sa biyahe. Hindi na napigilan ni Mang Pimento ang sarili niya, Kabanong. Nadulas na rin ang dila niya.
nakita ko naman na nabigla si Andrew at si Henry. Anong sinabi nyo? Mga aswang? Mang Pimento, hindi kami aalis ng ganito. Sa loob na natin pag-usapan ng lahat at ipaliwanag mo na rin sa amin kung ano ang nangyayari sa lola namin. Wala nang nagawa pa si Mang Pimento. Binuhat na namin si lola papunta sa silid niya. Hindi na rin kami tumuloy sa pag-alis. Hindi kasi kaya ng konsensya namin na iwan si lola sa ganoong kalagayan. Sa pamimilit ng dalawa kong pinsan, napaamin na rin si Mang Pimento. Sinabi rin kay Andrew at Henry ang lahat ng detalye na alam ko na rin. Windang ang dalawa. Hindi makapaniwala nung una. Ayaw pa sana nilang paniwalaan ang mga sinabi ni Mang Pimento kung hindi ko pa ikinumpirma. Napapailing na lamang sila. Parang sumakit ang ulo nila sa kanilang mga narinig. Okay. So, mga aswang ang kalaban ng angkan natin, tama? Ano gagawin natin ngayon para protektahan ang mga sarili natin? Hindi ka ba nakikinig na maayos? Kinulam na nga ni Lola ang ilan sa mga aswang, kaya kakaunti na lang sila. Alam ko. Ang ibig kong sabihin, anong magagawa natin ngayon? Yung ngayon, gamitin mo nga yung utak mo. Yan na naman kayo eh. Manahimik na nga muna kayo. Hindi pa natin alam kung ano ba talaga nangyayari sa lola natin. Gumaganyan pa kayo. Normal na nangyayari to sa kanya kapag marami siyang kinukulam na sabay-sabay. Pero huwag kayong mag-alala. Naipainom ko na sa kanya yung likido na siya mismo ang gumawa. Ang likido na yon ay nakakatulong para mas mabilis na magbalik ang lakas niya. Sa loob lamang ng 5 araw babalik na ang lakas niya. Ano po? 5 araw? Ang tagal naman nun. Mas mabilis na yun kumpara nung kinulam niya yung mga aswang sa San Sinukob. 1 buwan siyang mahina. Muntikan pa siyang mamatay. Kailan naman magkakaroon ng malay si Lola? Kahit anong oras. Ngayon kasi umiepekto yung gamot kaya wala pa rin siyang malay. Lakas lang naman ang nawala sa kanya hindi ang ulirat. Kaya makakaasa kayong makakausap niyo pa rin naman siya. Kumalman na rin kami nang marinig namin yon. Napaupo na lamang kami sa paanan ni Lola. Napahawak ako sa sentido ko nang maramdaman ko ang kirot. Dahil sa stress, sumasakit na rin ang ulo ko. Hindi ko inakala na ang masaya lang sanang bakasyon namin mahahaluan pala ng takot at pangamba. Kinagabihan, tumambay kami sa garden habang hinihintay na magkamalay si Lola. Hindi namin maiwasang hindi mapag-usapan ng mga bagay-bagay. Baka kaya rin natin naisipang magbakasyon dito dahil ito talaga yung kapalaran natin. Ang alin? Ang makain ng aswang? Buang. Ang matulungan si Lola. Paano tayo makakatulong Hindi nga natin alam kung paano lalabanan yung mga aswang na yun. Basta hindi ako uuwi ng Maynila. Tutulungan ko si Lola. Isa pa, problema naman ang angkan natin to At tingin ko rin yung mga magulang natin, alam din naman yung bagay na ito. Kung gusto mo nang umuwi, Andrew, mauna ka na. Ikaw na lang ang bahalang magkwento sa kanila. Sa taulo ka ba? Bakit ako uuwi? Para nyo naman sinabi na wala akong pakialam kay Lola. Dito lang ako, no? Ang akin lang naman paano tayo makakatulong? Napasandal na lamang ako sa pader. Kahit ako rin, hindi rin naman alam ang gagawin. Nung gabing yun, wala namang kaming naramdamang mga aswang sa paligid ng mansyon. Hinala ni Mang Pimento, bumubuelo lang ang mga aswang. Hindi raw lalapit ang mga yon nang walang hinandang matinding plano. Kinaumagahan, nagkaroon na rin ng malay si Lola Marta. Nagtataka pa siya nang masilayan niya kami. Pero wala na rin naman siyang magagawa dahil wala rin naman talaga kaming balak na umalis. Ay nako, ang titigas talaga ng ulo ninyo. Oh, hindi mo kami mautusan na umalis ngayon, Lola. Hindi ka makatayo at bawal ka rin magsalita ng marami. Baliw talaga to si Andrew La, dito lang muna kami. Hanggang sa maging okay ka at hanggang sa maging okay ang lahat. Pero wala kayong ideya sa kayang gawin ng mga aswang. Anong magagawa niyo para labanan sila? Madaming paraan, La. Pwede naman kaming humawak ng baril
Hindi kaya magpapaturo kami kay Mang Pimento. Di ba manunugi siya? Ito na nga bang kinatatakutan ko? Ang masangkot ang mga mahal ko sa buhay sa problema ko. La, hindi mo lang to problema. Problema ito ng buong angkan natin. Natigil ang usapan namin nang biglang dumating si Mang Pimento. Bakas ng pagkabahala ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kaya naman, kinabahan din kami sa kung anuman ang sasabihin niya. Doña Marta, Sige na, sabihin mo. Iparinig mo na rin sa kanila. yung mga tao natin sa Maisan, inatake ng mga aswang kagabi. 2 patay. Sa sinabing yun ni Mang Pimento ay napatayo kami, Kabanong. Pero nagsimula na rin ako makaramdam ng matinding takot. Kahit na marami namang tauhan si Lola Marta, naroon pa rin ang pangambang baka mas lumamang ang mga aswang kaysa sa amin. Oras na para ihanda mga tao natin. Lahat ng tao sa mga negosyo natin, abisuhan na wag na munang papasok hanggang sa susunod na linggo. Wala akong pakialam kung wala tayong kitain. Ang mahalaga rito ay walang mabiktima ang mga salot na aswang. Agad na kinausap ni Mang Pimento ang mga tauhan ni Lola. Pinakalat ang mga yon sa iba't ibang parte ng lugar. Mas marami ang nakapalibot sa mansyon. Pero hindi yun naging sapat para mawala ang kaba sa kalooban ko. Bandang 1:00 ng hapon, nasa loob lang kami ng mansyon. Nakikiramdam pero wala namang kaming namamataan na kainahinala sa labas. Nasaan si Mang Pimento? Hindi ko alam. Umalis kanina para abisuhan yung ibang trabahador ni Lola eh. Hindi pa rin nakakabalik hanggang ngayon. Kaninang tanghali pa umalis yun ah. Baka mamaya may nangyari nang hindi maganda dun. Hanapin kaya natin. Ipahanap na lang natin sa mga tao ni Lola. Hindi tayo pwedeng basta na lang umalis, no? Oh, ayun na pala si Mang Pimento eh. Buhay na buhay oh. Mang Pimento, ayos lang ba kayo? Bakit kayo natagalan? Ayos lang naman ako. Lahat na kasi ng trabahador pinuntahan ko. Kasabang ko naman yung 2 kong kakilala kaya walang nangyaring masama sa akin. Yung mga aswang, wala ba rito sa atin ngayon? Hindi pa sila lalabas ngayon. Hindi sila aatake sa oras na mas madali silang makikita. Ibig sabihin, gabi pa sila magpaparamdam? Kaya ngayon pa lang, siguraduhin na natin ang kaligtasan ni Doña Marta. Dali natin siya sa basement. Basement? May basement nung mansyon? Oo, meron. Pero matagal lang hindi nagagamit. Sabi kasi sa amin ng lolo nyo nung nabubuhay pa siya, gagamitin lang namin ang basement kapag nagasikulit ang mga aswang. Halikaya, tulungan niya ka. Dali-dali naming tinungo ang silid ni Lola Marta, Kabanong. Pumayag naman siya nang sabihin naming dadalhin namin siya sa basement. Sa loob mismo ng opisina ni Lola, meron dong sikretong pintuan na sa unang tingin ay hindi aakalain na may lagusan pala roon. Tinulak yun ni Mang Pimento. May pinindot lang siya sa gilid ng hagdanan sabay biglang lumiwanag. Kay tagal na rin mula nung huli ko itong napuntahan. Hindi ko inakala na magagamit ko ulit ang lugar na ito. Lola, sinong gumawa ng basement na ito? Ang mga lolo nyo na sa tuhod. Bago itinayo ang mansyon na ito, ang basement muna ang inatupag nila. Eh di nung ginawa tong basement, inukay pa nila yung bangkay ng mga nakalibing na aswang dito. Ganun na nga ang ginawa nila. Anong ginawa nila sa mga nahukay na kalansay? Sinunog at yung abo, ibinaon ulit sa lupa. Naalala ko noon, Doña Marta, yung kapatid kong si Raulo. Dinala rito ni Don Solomon kasi nagkaroon ng atraso sa mga aswang. Napakabait ni Don Solomon. Kung hindi nga lang sana siya nagpabaya sa kalusugan niya, baka kasama pa natin siyang lumalaban ngayon. Maya-maya pa, narating na rin namin ang isang malaking pintuan. Pagbukas namin dito, Kabanong, agad na pinindot ni Mang Pimento ang ilaw sa gilid. Nang magliwanag, nakita namin ang tila isang sala. Nakatakip pa ng telang puti ang mga upuan at lamesa. Mukha talaga itong bahay. Kailangan lang natin linisan ito. Maalikabok na rin kasi. Mang Pimento,
Kaya niyo po bang buhatin si Lola? Kami na lang ang maglilinis dito para mas mabilis. Oo naman. Wala namang problema sa akin. Sige na. Kumilos na agad kaming tatlo. Wala pang 10 minuto ay natapos na rin namin. Pinahiga na muna namin si Lola Marta sa bakanting silid doon. Habang kami naman, nasa sala lang. Sige na. Akit na muna ako. Kakausapin ko yung mga tao natin. Iniwan na muna kami ni Mang Pimento. Si Lola naman ay hinayaan lang namin makapagpahinga. Habang nasa sala kami, tahimik lang kami. Pare-parehong malalim ang iniisip. Kung umawak na lang din tayo ng baril para may ambag naman tayo sa laban. Sa totoo lang, yan din ang naiisip ko eh. Walang mangyayari kung hindi natin susubukan. Basta, ang prioridad natin ay si Lola. Kailangan natin matalo mga aswang para tuluyan ng makalaya ang lola natin sa panganib. Marunong ako humawak ng baril. Pero hindi ako magaling ha. Nagpa-firing lesson ako dati nung nasa tondo ko eh. Wow! Firing lesson sa tundo. Nakipagbarila ka siguro talaga. Manahimik kang ambuang ka. Hindi nakakatulong yung mga sinasabi mo ha. Napabuntong hininga na lamang ako. Bagot na bagot ako nung sandaling yon. Pero kailangan naming manatili roon gaya ng sabi sa amin ni Mang Pimento. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Hindi pa rin kami binabalikan ni Mang Pimento mula pa noong hapon. Lola, ayos lang po ba kayo dito? Oo, ayos lang naman ako. Si Mang Pimento, wala pa rin ba? Wala pa rin po, La eh. Pero, Natigilan ako sa sasabihin ko nang biglang makarinig kami ng maraming putok sa labas, Kabanong. Sinyalis na nagsisimula na ang kaguluhan. Wag kayong aakyat. Dito lang kayo. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa inyo. Pero La, paano mga tao natin sa taas? Si Mang Pimento. Nang tanggapin nila ang trabahong inalok ko, alam na nila ang pwedeng mangyari. Pero kailangan natin magtiwala sa kanila. Tingin ko tama si Lola Marta. Kung aakyat tayo, baka mapaga buhay natin. Kagaya nga ng sinabi natin kanina, prioridad natin si Lola at ang mga sarili natin. Pero kailangan pa rin natin maganda. Baka mamaya makarating sila rito. La, wala ba rito mga sandata? Lumabas kayo rito. Sa katabi nito ay may maliit na silid. Buksan nyo yon. Merong malaking baul doon. Sa loob noon ay ang iba't ibang uri ng mga patalim. Sinunod namin ang sinabi ni Lola. Pagbukas namin ng malaking baul, nakita namin ang malalaki at mahabang katana na dati nang ginagamit ni Lolo Solomon. Pumili kami ng magaganda at tingin naming madaling gamitin. Paglabas namin doon, saktong bumaba na si Mang Pimento. Oh, Mang Pimento, ano nangyayari? Bakit may nakalubog na sa pintuan dito? Hindi ko alam kung paano nila namoy na nandito tayo sa basement. Nakapasok na ng mansyon ng ibang aswang. Yung mga tao natin, unti-unti nang nalalagas. Kailangan na nating ilabas at ilayo dito si Doña Marta. Ano? Isa naman tayo dadaan. Huwag kayo mag-alala. Meron namang emergency exit ang basement na ito. Doña Marta, kailangan na nating lisanin ang lugar na ito. Natuntun nila ang basement natin. Nasa pintuan na sila. At anumang oras baka mabuksan na nila yon. Hindi na nakapagsalita si Lola Marta. Pero nababakas namin sa mukha niya ang labis na pangamba. Ako na muna ang bumuhat kay Lola Marta. Sinundan namin si Mang Pimento. Meron kaming dinaanan na iskinita. Madilim sa parteng yon. Kaya kinailangan namin gamitin ang gasera na nakuha namin. Lola Marta, saan ba ang labas nito? Sa maisa natin, merong butas sa bandang dulo nun. Kapag nakarating na tayo ron, kailangan natin mag-ingat. Yung maisa ng isa sa mga inatake ng mga aswang kagabi. Habang tinatahak namin ang daan, biglang nagsalita si Lola Marta. Bagay na nakakurot ng damdamin ko. Iwan niyo na lang kaya ako para makatakas na kayo. Matanda na ako. Wala na rin naman ako. Tingin ko naman mas mahalaga na ang buhay ninyo kaysa sa akin. Ayaw ko maging pabigat ako sa inyo.
Ang sabi ko pa naman, ako ang poprotekta sa inyo. Pero ako pa itong inaalalayan nyo ngayon. Hindi ka pabigat, La. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nakatindig ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit may lakas kami ng loob. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin para lang mailigtas ka, Lola. Kayang-kaya ka talaga ng papa mo. Matigas ang ulo pero mapagmahal sa pamilya. Maraming salamat sa inyo mga apo ko. Pasensya na kayo at nadadamay kayo sa problemang dapat ay matagal nang tapos. Huwag po kayo humingi ng pasensya, La. Apo niyo po kami. Kaya kahit na ano mangyari, hindi po namin kayo pwedeng pabayaan. Kahit na papaano ay gumaan na rin ang pakiramdam ni Lola nang sabihin ko ang mga yon. Pero maya-maya pa, narating na rin namin ang dulo ng lagusan. Ang kagaanan ng loob namin ay napalitan na naman ng kaba. Maraming binuksan ni Mang Pimento ang lagusan. Nauna siyang sumilip sa labas. Sumenya siya sa amin kaya sumunod na rin kami sa kanya. Sobrang tahimik na ng maisan. Pero ang katahimikan na yon ay tila nagdadala sa amin ng pagkailang. Parang pakiramdam namin kabanong sa sobrang tahimik ay may nakamasid. Sa kanan! Nagulat kaming lahat nang bigla na lamang sumigaw si Mang Pimento. Yung pala, merong aswang na nakabang doon. Bigla yung dumamba sa amin. Pero nakaharang agad si Andrew. Tinaga niya ang aswang. Tinamaan niya yun sa kamay. Buti na lang may dala kaming gasera kaya kahit na papaano nakikita namin ang paglapit nila. Dito! Meron din! Nakita namin ang isang aswang na bigla na lamang gumapang papalapit. Sa pagkakataong ito, si Mang Pimento naman ang tumaga doon. Tinamaan ang aswang sa ulo kaya agad namang itong nangisay. Protekta lang daw niya kahit ano mangyari. Kabadong-kabado na ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Pero hindi ko binitiwan si Lola Marta kahit na parami na ang mga aswang. Diretso lang. Kayo humarap. Ako sa likod. Nagpalitan ng pwesto si Mang Pimento at ang dalawa kong pinsan. Habang tumatakas kami, hindi pa rin kami nilulubayan ng mga aswang. Parang habang tumatagal, dumarami sila. Huwag kayo matakot. Pangkaraniwang aswang lang ang mga ito. Hindi nila tayo kilala. Kaya kalmahan nyo lang. Focus lang na maigi. Sa sinabing yon ni Mang Pimento, kahit na papaano ay lumakas ang loob ko. Hindi ko na nararamdaman ang pagod at ngalay. Bininisan ko pa lalo ang pagtakbo. Mga ilang sandali lang, nagawa naming lagpasan ng mga aswang. Nailgaw sila ni Mang Pimento. Kaming apat naman, Kabanong, nagtago kami sa likuran ng punong balete. Mga ilang sandali lang din ay nakabalik na rin si Mang Pimento sa amin. Ibang landas na ang pinuntahan nila. Pero kailangan na muna natin magpahinga rito. Hintayin na lang natin silang tuluyang makalis sa gubat na ito. Hindi nila kasama si Pancho. Ibig sabihin nasa mansyon pa rin siya. Wala si Pancho sa mansyon. Hindi namin siya nakita kanina, Doña Marta. Kung ganon, doble alerto. Traidor kung lumaban ang isang yon. Saan ang daan natin ito? Kakaliwa na tayo. Sa diretsyo nito, dalampasigan na. May mga bangkaron. Sana may maabutan pa tayo. Huminga ako ng malalim. Sa mga sandaling ito, Kabanong, saka ko lang naramdaman ng pagod. Pero pinipilit ko na lamang maging matapang. Ayaw kong magpakita ng kahinaan kay Lola Marta. Felipe, napapagod ka na ba? Hindi naman po. Kayang-kaya ko pa naman po, Lola. Matapang kayo. Pinahanga nyo kami ni Mang Pimento. Noong araw, yung mga baguhang manunugis, yung mga binata, nakapag-insayo na't lahat-lahat, mga duwag pa rin. Pero kakaiba kayo. Ang tatapang ninyo. Parang matagal na kayo sa ganitong sitwasyon. Totoo ang sinasabi ng lola ninyo. Hindi niya ugaling mambola. Matapos namin makapagpahinga, nagmamadali na rin kaming makaalis sa lugar na yon. Tinumbok pa namin ang daan. Hanggang sa narinig na nga namin ang dalampasigan. Malapit na tayo. Bilisan na lang natin.
Pero bago kami makarating doon, Kabanong, bigla na lamang naming narinig ang mga hiyawan ng mga aswang. Umarangkada na naman ang kaba sa dibdib ko. Pero hindi kami tumigil sa pagtakbo. Nang makarating na kami sa dalampasigan, saktong merong bangkero na kagagaling lang sa paglalayag. Agad namin siyang kinausap. Pumayag siya. Ang kaso nga lang, maliit ang bangka. Mga 3 lang ang kakayanin. At hindi rin pwede ang malalaking tao dahil baka lumubog. Nagkataon pa na matatangkad kami. Si Henry pa, mas kuladong katawan. Ang tanging magaan lang noon ay si Lola Marta at Mang Pimento. Payat na rin kasi sila pareho. Mang Pimento, buhatin niyo na si Lola. Wala na siyang nagawa nang ipasa ko sa kanya ang lola namin. Nagtataka silang dalawa nang hindi na kami sumunod sa tubig. Kailangan naming mamili. Sa ating 5, kayong 2 lang ang pwedeng sumakay ng bangka. Pabirang bata ito, oh. Manong, hindi ba talaga pwedeng lahat kami? Umining lang ang matandang bangkero. Salit lang din kasi ng bangka. Malabong kakasya kami roon. Kaya kahit na masakit para kay Lola, pinilit kong ipaliwanag sa kanya na mas kailangan niya makaligtas. Kesa naman lahat kami ay mamamatay. Magiging ayos lang kami, La. Makikita ba tayo ulit? Sige na, Mang Pimento. Sakay na sa bangka. Wala na tayong oras. Kailangan niya na makaalis. Kaya na namin to, Lola. Diyos ko naman. Patawad mga apo. Nalagay kayo sa ganito. Lola, mahal ka namin. Kaya namin to ginagawa. Huwag po kayo mag-alala. Magkakasama-sama ulit tayo. Naiyak na lamang si Lola ng mga sandaling yun, Kabanong. Pero pinilit na namin siyang makasakay sa bangka. Nang umandar na ang makina ay agad na rin silang nakalayo. Habang kami namang 3, naghanap na muna kami ng matataguan. Gumilit kami sa mga kawayanan. Pagsilip namin sa dalampasigan, nakita namin ang mga asong itim. Matatangkad. Ganun na ganun ang nakita naming aso nung nagpunta kami sa San Sinukob. Pigil ang hininga namin. Para lang hindi kami makalika ng kahit na anong ingay. Maya-maya pa, nakita na lamang naming nag-aalisa na ang mga aso. Aswang ang mga yun. Kaya mag-iingat tayo sa malalaking aso na gaya nun. Doon tayo, dali! Kumaliwa na kami. Buong akala namin ay wala na kami makakasalubong na aswang. Pero mali kami ng inakala. Sa parting yun pala, may mga nag-aabang ding nilalang. Nakita nila kaming may hawak ng mga sandatang patalim. Kaya mabilis silang humarang sa daraanan namin. Oh no! Ito na ba yung ending natin? Tigilan mo nga yung ganyan. Hindi makakatulong para tumaas ang moral natin. Tanda 4 lang yan. Kaya natin yan. Nagpapaikot-ikot ang mga aswang sa amin habang kami naman ay magkakadikit. Bigla na lamang silang umatake sa amin. Hindi naman kami nagpatinag sa kanila. Mabilis namin silang tinaga. Tinamaan agad ang 2. Naging dahilan yon para kahit papaano ay mas lumakas ang loob namin. Hindi kami nagpasindak. Kami naman ang umabante. Pero sa ginawa namin yon, nadali ako sa braso. Mabuti na lang ay hindi siya ganun kalalim. Pero ramdam na ramdam ko pa rin ang sakit. Ayos lang ako. Tuloy lang. Walang mawawala sa focus, ha? 2 na lang naman to, 3 pa tayo. Mga pre, ako uuna. Kapag napukaw kong atensyon nilang 2, saka nyo atakihin. Sasalisin lang tayo. Sige, magandang ideya nga yan. Sandali kaming nakipagpakiramdaman sa mga aswang na yon, Kabanong. Nang mapalibutan na naming 3, naunang umabante si Andrew. Nang mawala sa focus ang 2 natitirang aswang, hindi na kami nagsayang ng pagkakataon ni Henry. Agad kaming lumapit at nataga na namin yon sa ulo. Agad na bumulagta ang 2 aswang. Bago namin iwan ang bangkay ng mga yon, hinugasan pa namin ang mga katanan namin sa tubig. Kaunting lakad lang, may mga narating kaming kabahayan. Pero kahit na anong sigaw namin, wala ni isa sa mga yon ang nagbubukas. Tila ba alam na mga yon ang tungkol din sa mga aswang?
Kaya naman hindi na kami umasa pang may makakatulong sa amin noon. Naganap na lang muna kami ng mapaglilipasan ng gabi. Nag-aabang kasi kami ng bangkero na maaaring mapakiusapan. Nasa likuran kami ng mga nakatambak na buko. Wala na kaming pakialam kahit na malamok. Sana naman, wala nang aswang na makakita sa atin dito, no? Isang malalim na paghinga na lamang ang nagawa ko, Kabanong. Pinagdasal ko na lang sana walang mangyaring masama sa amin habang naroroon kami. Maya-maya pa ay namayanin na rin ang katahimikan sa amin. Unti-unti na kaming nakakaramdam ng antok. At hindi na nga namin namalayan, nakatulog na pala kami. Nagising na lamang kami dahil sa mga ingay na naririnig namin. Umaga na pala. Gising na ang lahat ng taong naroroon. Napabangon kami kaagad. Nakahinga ako ng maluwag nang makitang wala namang nangyari sa dalawa kong kasama. Umaga na, tara na. Baka may bangkero na sa dalampasigan. Hindi na kami nag-atubili pa. Dali-dali na kaming tumakbo patungo roon. Hindi na namin pinansin ang mga taong nakatingin at nagtataka sa amin. Pagdating namin sa dalampasigan, agad naming nilapitan ang matandang lalaki at binatilyo. May kalakihan ng bangkang gamit nila. Kaya naman pinili talaga namin sila na pasakayin kami. Naawa naman sila. Kaya sa huli ay pumayag na rin sila. Maraming salamat po Hulog po kayo ng langit sa amin. Ngumiti lang ang matandang lalaki at hindi man lang yun nagsalita. Ang binatilyo naman, seryoso lang na nakatingin sa amin. Mula nang sumakay kami sa bangka, hindi nawawala ang tingin niya sa aming magpipinsan. Nakakailang, pero hindi ko na lang din pinapansin. Makalipas lang ang halos kalahating oras, nagtaka kaming tatlo kung bakit umahon kami sa isa pang dalampasigan. Kumpara sa pinanggalingan namin, itong inahunan namin ay medyo kakaiba ang lugar na yon. Meron kasi mga nakatusok na mga kawayan sa lupa na hindi naman namin alam kung para saan. Manong, bakit po tayo nandito? Hindi po yata ito yung dapat natin puntahan. Wala pa rin kaming matanggap na salita mula sa matanda. Ang binatilyo naman, tutok pa rin ang mga mata sa amin. Pagbaba namin ng bangka, doon na nila kami nginitian ng kakaiba. Nakaramdam na kami ng kaba. Natayak lang namin kung anong nangyayari nang magpakita na sila ng senyales. Nagbago ang kulay ng kanilang mga mata. Bigla ring may mga umumbok na ugat sa mukha nila. Mga aswang ang mga lintik! Lumalabas din pala sila sa umaga? Hinanda agad namin ang daladala naming sandata, Kabanong. Pero nanlaki ang mga mata namin nang makitang may iba pang aswang na dumating. Naroon din na matandang tinatawag nilang Lolo Pancho. Ha! Tingnan mo nga naman ang buhay. Kung kailan hindi ko kayo hinahanap, ngayon ko pa kayo nakita. Dito ba talaga kayo napadpad? Sa lugar kung saan ito ang bago kong binubuong tahanan para sa mga aswang. Mga aswang ang narito? Mga aswang nga. Pero hindi nyo yun nahalata kasi ano nga naman ang alam ng mga binatang taga Manila? Kaya pala, nung nasa pamilyan pa lang tayo, hindi na ako komportable sa mukha mo eh. Aswang ka pala. Ang totoo dyan, hindi pa sana kami gagawa ng paraan para gumati kay Doña Marta. Ang kaso nga lang, ikaw na lalaki ka, binigyan mo ko ng panibagong dahilan. Eh di, dahil lang sa natapon ng mga isda, kaya kagaganti ulit kay Lola? Ang babaw naman ang dahilan mo, kasi babaw ng pag-iisip mo. Baliw ka. Huwag mo nang asarin pa. Kahit na ano pa ang sabihin mo, wala na kayong magagawa. Magiging isa na kayo sa amin. Anong ibig mo sabihin? Gagamitin ko kayo laban sa lola ninyo. Gagawin ko kayong isa sa amin. Gagawin ko kayong aswang. Agad kong tinutulan ng sinasabing yon ni Mang Pancho. Tinaas ko kagad ang sandatang hawak ko at nakigaya na rin ang dalawa kong pinsan. Hindi kami papayag sa gusto mo. Mas pipiliin na lang naming mamatay kaysa maging isa sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Hindi kayo masyado masasaktan sa gagawin namin panghuli sa inyo. Mga bata, kayo na bahala. Pumalibot na sa amin ang mga aswang na hindi na rin namin mabilang kung ilan.
Nang lumusob sila sa amin ay agad naman namin silang nilabanan. Nagagawa naman namin silang tamaan. Ang kaso nga lang, parang hindi nila yun iniinda. Pambirang buhay to oh. Matiisin sila sa mga taga na ginagawa natin eh. Hindi sila nagtitiis. Wala lang talaga silang pakialam sa ginagawa natin. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Isipin nyo na lang na kailangan natin makalis dito. Sa sunod na pag-atake sa amin ng mga aswang, bigla akong napahiga. Umibabaw sa akin ang isang aswang at tinutok sa leeg ko ang mahaba at matalim niyang kuko. Tatagiin ko pa sana siya, pero tinapakan naman ng isang aswang ang kamay ko. Subukan niyong gumalaw dalawa. Papaslangin ng mga bata ko kasama ninyo. Walang nagawa si Andrew at Henry. Kesa mapahamak ako, binitiwan na lamang nila ang kanilang sandata. Dahil dito, tuluyan na nga nila kaming nahuli. Marahas nila kaming kinaladkad. Dinala nila kami sa isang malaking bahay. Para itong lumang warehouse. Marami kasing nakatambak na mga sirang bangka sa harapan. Itinali kami sa bakal na haligi. Nawiwindang kami sa mga nakikita namin. Dahil halos lahat ng naroon, puro aswang. Kahit nga nakaanyong tao sila, amoy na amoy namin ang pagiging malansa nila. Dito na ba tayo mamamatay? Mas mamamatay ako sa gutom. Di pa tayo kumakain ng matino mula kahapon eh. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang kinagabihan. Naririnig na namin ng mga aswang na nag-iingay. Hindi namin alam kung anong ibig sabihin ng mga sinisigaw nila. Pero maya-maya lang, biglang dumating si Mang Pancho. May mga kasama na siyang mga aswang, pero nakasuot ng kulay pula na mahahaba. May dala silang mga kaldero na saktuhan lang ang laki. Anong gagawin niyo sa amin? Simulan na natin ang pagbibinyag. Dahil espesyal kayo. Gagawan namin kayo ng mga seremonya at ritual. Yun eh, para hindi na sila makagawa ng paraan para maibalik kayo sa pagiging tao. Tinanggal nila kami sa pagkakatali. Pinalitan nila ng posas ang kamay namin. Kinaladkad nila sa mahabang lamesa. Pagbukas ng mga kaldero, umalingaso agad ang amoy na masakit sa ilong. Kailangan nyo kainin to para maging isa kayo sa amin. Buang ka pala talaga eh, no? Tingin mo kakainin namin yan? Tingnan mo nga itsura ng pagkain na yan, no? Ganyan ba talaga mga aswang? Parang itsurang imbornal ang kinakain? Anahimik ka na nga. Pakakainin na nga kayo eh. Ang dami nyo bang satsat? Isang malakas na sampal ang natanggap ni Andrew. Nagulat kami sa ginawa ni Mang Pancho. Nakita na lang namin ni Henry na dumudugo na ang labi ng pinsan namin. Nahihilo siya sa sampal na yon. Wala kayong karapatan na umangal dahil nasa loob kayo ng balwarte ko. Gagamitin ko kayo laban kay Doña Marta. At yun ang mangyayari dahil yun ang gusto ko. Gigil na gigil si Mang Pancho. Mga ilang sandali lang, sumenyas na siya sa mga kasama niya para ipakain sa amin ng sapilitan ang mga nakalagay sa kaldero. Isusubsob na sana nila kami sa kaldero pero biglang may nangyaring hindi nila inaasahan. Narinig nila ang sunod-sunod na putukan ng baril sa labas. At dahil nga rito, nagsimula na silang mataranta. Noong mga sandaling yon, tila nabuhayan na kami ng dugo. Nagkaroon kami ng pag-asa, Kabanong, dahil alam namin na mga naririnig namin sa labas ay dumating para tulungan kami. Ano bang tinitingin-tingin nyo dyan, mga hilayo pa kayo? Labanan nyo ang mga yan! Magsisimula ng pagkatalo ninyo, Mang Pancho! Manimik ka! Ipapakita ko sa inyo kung paano namin ubusin ang mga inaasahan nyong magliligtas sa inyo! Itali nyo mga yan! Umalis si Mang Pancho habang kami ay naiwan doon kasama ng ibang aswang na nagbabantay. Hindi nagtagal, mas lalong lumakas sa mga putukan sa labas. Nasipat namin na ang ilan sa mga tauhan ni Lola ay nakalapit na sa kinalalagyan namin. Ang mga nagbabantay sa amin ay agad-agad nang nagpulasan. Takot na takot sila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil maraming bala ang pinapaulan. Kaya naman, nagkaroon sila ng pagkakataon na makalapit sa amin. Kinalagan nila kami.
binigyan din nila kami ng baril. Kinuha din namin ang itak na nadaanan namin. Noong mga sandaling yun, Kabanong, nakipagsabayan na kami sa mga aswang. Ang gulo, parang nagkakandalabo-labo na. Lalo na nang maubusan na ng bala mga kakampi namin. At tanging itak na lang din ang gamit nila. Saktong naubusan kami ng bala, nakita naming nakikipaglaban si Mang Pimento kay Mang Pancho. Kita namin parang nahihirapan na si Mang Pimento. Pero hindi kagad kami lumapit. Tumabi na muna kami sa gilid habang nagmamasid. Nakuha kami ng tamang pagkakataon kung kailan kami aatake. Matanda ka na, Pimento! Bakit hindi ka nalang mamatay at maging pataba sa lupa? Mas matanda ka sa akin, Pancho. Ikaw yata ang dapat na mauli. Inaagnas ka na pero buhay ka pa rin. Ano sinabi mo? Pikon ka pa rin, Pancho. Kahit na kailan, hindi ka talaga tumatagal sa mga simpleng asaran. Tatagal ka nga kaya sa laban na ito. Huwag ka magsalita na parang kaya mo akong paslangin. Tao ka lang, pero ako, aswang ako. Mas mataas kami sa inyo, no pa man. Huwag mong maliitin ang mga tao. Hindi mo alam ang kayang gawin ng mga tao, Pancho. Tapusin na lang natin to para magkaalaman na. Muling umatake ang matandang aswang kay Mang Pimento. Nag-aalala kami nang makitang tumalsik siya. Pinigilan ko ang dalawa kong pinsan nang gusto'y na nilang umatake. Para sa akin kasi, hindi pa yun ang tamang pagkakataon. Kaya naman, kahit na nahihirapan kaming makita na nabubugbog si Mang Pimento, tiniis na lang namin. Ano, Pimento? Wala ka namang ibang gagawin kundi saluhin ang lahat ng atake ko? Wala ka talagang silbi kahit na kailan? Sige lang, magsalita ka lang na magsalita. Wala kang alam sa plano kong gawin. Ano sinabi mo? Napatingin na lamang si Mang Pancho sa hita niya. Kahit kami rin, hindi alam kung ano ang nangyayari doon. Basta nakita na lang naming napaluhod na ang isang tuhod ni Mang Pancho. Walang iya ka! Anong ginawa mo sa kaliwang hita ko? Sa kakatake mo, hindi mo na namalayan na nailagay ko na ang aspili sa hita mo. Ang aspili na yun ibinabad ko sa halo-halong bawang at laway ng King Cobra. Pahihinain at pamamanhidin niya ang katawan mo hanggang sa hindi ka na makagalaw. Ha! Talo ka, Pancho! Talo ka! Kahit na nakadapa na ako ngayon at hirap ng bumangon, sigurado namang ikaw ang mamamatay sa ating dalawa. Tuso ka talaga kahit na kailan. Siraulo ka! Gagalaw pa sana si Mang Pancho pero lumaylay na rin ang kaliwa nitong kamay. Nabahala na lang kami nang makita naming nagagawa pa rin lumapit ni Mang Pancho kay Mang Pimento. Kaya naman hindi na rin kami nagsayang pa ng pagkakataon, Kabanong. Lumabas na kaming tatlo at dali-dali naming tinungo ang kinaroroonan nila. Napatingin sa amin si Mang Pancho. Tinarak namin ang daladala naming itak. Wala na siyang nagawa ng tuluyan ng bumao ng mga patalim na hawak namin. Unti-unti na siyang napaatras. Habang kami naman ay agad naming pinuntahan si Mang Pancho. Hindi maaari. Hindi ako pwedeng talunin ng mga mahihinang nilalang. Pagbagsak niya, tuluyan na rin siyang nalagutan ng hininga. Tinulungan naman namin makabangon si Mang Pimento. Noong mga sandaling yon, naubos na rin ng mga tauhan ni Lola Marta ang mga aswang. Nakatulong ang taktika nilang bigla na lang silang dumating sa oras na hindi nakahanda ang mga aswang. Maraming salamat at nandito pala kayo. Ang gagaling ninyo. Ikaw ang magaling, Mang Pimento. Kahit na alam mong mas nakakalamang siya sa'yo pagdating sa lakas nakaisip ka ng ibang paraan. Pinabili mo na naman kami. Mang Pimento, pagkatapos nito, turuan mo rin kami kung paano maging kagaya mo, ha? Natatawa na lamang si Mang Pimento sa mga sinasabi namin, Kabanong. Maya-maya pa, tuluyan na ngang natigil ang gulo. Sinilaban nila ang lugar na yon. At hindi na rin naman nagtagal, nilisan na rin namin ang lugar. Aminado kong hindi rin talaga makapaniwala na nagawa naming mapanalo. Buong akala ko kasi, hindi rin uubra ang mga tao ni Lola Marta. At akala ko rin, hindi rin namin kakayanin ang ganong klase ng labanan. Mabuti na lang
umayon sa amin ang sitwasyon. Hindi kami nawala ng pag-asa. Para sa pagkapanalo! Para sa kapayapaan ng angkan natin! Para sa husay ni Mang Pimento at para sa pagiging pinuno ni Lola! Maraming salamat sa inyong mga tulong. Kung hindi dahil sa inyo at sa mga tao natin, hindi natin matutuldukan ang matagal nang dapat natigil na gulo. Kayo ang dahilan kung bakit ang angkan na ito ay malalagay na muli sa kapayapaan. Doña Marta, kagaya ng lagi kong sinasabi, ang buhay ko'y iaalay ko sa inyong angkan. Kahit na ano pa man ang mangyari. Maaasahan ka talaga kahit na kailan. O paano? Magsaya na tayo. Siguro naman pwedeng-pwede na tayo magdiwa ngayon. Pwedeng-pwede na. At bukas, kapag maganda ang panahon, ituloy ninyo ang inyong pamamasyal. Ayun o! Isang linggo na ang nakalipas mula na matalo namin ang mga aswang kabanong. Nasa maayos na kalagayan na si Lola. Bumalik na rin ang lahat ng operasyon ng mga negosyo niya. Habang kami naman, nakatakda kaming bumalik sa Maynila. Pero plano na rin namin bumalik at samahan si Lola sa pamumuhay nito. Ang daming nangyari. Ang daming kaganapan na talaga namang nagdulot ng takot, pangamba at trauma sa amin. Pero ang lahat ng iyon ay nagsilbing aral at basihan para mas lalo pa kaming maging matatag sa kahit na anumang hamon ng buhay. Lahat ng salita ni Lola Marta palagi naming inaalala at lahat ng itinuro sa amin ng mga karanasan, pangit man o hindi, lagi naming daladala. Mananatiling aral ang tila impyernong panaginip na dulot ng mga aswang. At ngayon, nilalasap na namin ang kapayapaan kasama ang mga mahal namin sa buhay. Wakas! Hello mga kabangers, mga kayanggaws, kabanong pole. And this time tayo po ay magsha-shoutout. Siyempre ito maganda, meron kasi tayong ang membership ngayon dito sa ating channel. At meron na po tayo mga members, mga special members na mga bangkilan ang kanilang nasalihang level. So sila po ay magkakaroon ng special shoutout in every video po na gagawin natin. So hindi po sila mawawala. Every time na may video tayo, isa-shoutout po natin. Kaya kayo po, kung gusto nyo pong laging nasa shoutout at makatulong na rin po at makasuporta po sa channel natin, ay kung maaari lang po ay tayo ay magpa-member na rin po. Di ba? Member po tayo ng mga kwento ni Kabanong YouTube channel. So, unang-una po na naging member po natin dito, walang iba kundi si Lance MBB. Yan po ang kanyang pangalan. So shoutout po Lance MBB at syempre kay Mayan Zuvela. Yan, Mayan Zuvela. Hello, shoutout po sa iyo. And kay Christopher Kalima. Yan, shoutout po kay Christopher Kalima at kay Almira Alodo. Hello po, special shoutout po sa ating mga member! Yahoo! Yan, okay, so sana nga po yung mga iba po dyan na gusto na lagi na siya shoutout ay mag-member na rin po kayo sa atin. And sooner or later, magkakaroon din po tayo ng membership na level na bukod sa special shoutout palagi sa ating mga videos, ay magkakaroon din po sila ng t-shirt na kasama. O, di ba? So, kaya kung ako sa inyo ay sumali na kayo, mag-member na po tayo sa ating mga kwento ni Kabanong YouTube channel. At sa mga nagtatanong kung paano maging member, so dun po sa ating video, sa ilalim po, sa katabi po ng pangalan ng YouTube channel natin, yung mga kwento ni Kabanong, meron po dun join button. So yung join button na yun, pindutin nyo lang po yun at dun nyo na pa makikita yung may fill-upan kayo dun para maging member po kayo ng mga kwento ni Kabanong YouTube channel. So pindutin nyo lang po yun, alright? At syempre sa yung mga nagko-comment rin po ay bibigyan po natin kayo, isa-shoutout po natin kayo randomly, so mamimili po tayo ng mga isa-shoutout po natin. So simulan na po natin. Shoutout po kay Anicel, ayan po, taga Cabanatuan City, kay Benedicta Nieves,
From Arita, Nueva Vizcaya, Bernardita de la Cruz. Hello po, shoutout po sa inyo. And kay FR Monogatri. Ayan po, silent listener na po daw siya. Then kay Jessica Rojas. Hello po, shoutout po sa inyo from Kuwait. Kay Sherlyn Joseco. Hello po. And kay Arnold Salazar. Coming from Tarlac City po ito. And kay Noel Reyes. Ayan, Noel Reyes. Hello po. Shoutout po from Catanduanes. Hello po. Then kay Sam Rendeza. Hello po from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Hurricane Hurry. Ayan, 5256. Hello po sa iyo. And kay Elyahin. Elyahin. Ano ba ito? From Dubai. And kay Tiffany Hosaka. Hello po. Ayan po. Hindi daw niya pinalalagpas ang ating mga kwento. Kay Tiffany Hosaka. And kay Jasmine Girinya. Yan. From Bustos, Bulacan. Kay Azaira pala, sorry, Azaira. And kay Franski 3693, hello po, yan, lagi po daw siyang nakikinig. Okay po, and syempre sa kay Pinay Guardia, kay Josephine Sario ng Bahrain. Ako, nakarating rin ako ng Bahrain sa boses ko. And kay Sally Albino, hello po. And kay Jomara Tamosa, ayan, kay Edward Parungao. And kay Jocelyn Almero, hello po. Kay Jay Mortiza, ayan, from Singapore, lagi daw siya nakikinig. Kay Stainless Finisher, ayan, hello po. And kay Jane Rose Bison, kay Jocelyn Nazareno, ayan, watching from Riyadh, hello po sa inyo. And kay Esther Badonya, ayan, kay Jezebel Haleko, hello po, ayan. And syempre, yan, from Mongolia naman to, ha. And kay Arnold Ginokor, ayan, hello po. And kay Noemi Garcia Pabunan, hello po sa inyo. At shoutout rin po kay Fernando Bornillo, ayan. And kay Michelle Kumura, listening from Japan, hello po. And kay Rose Ann Gregorio, kay Lea Espina, and kay Juliet Peñaranda from Iligan City. Hello po. So, yun po mga kaibigan, sa mga naramdon shoutout po natin. Sa mga susunod po natin uli na video, sana'y mag-comment po kayo, no? Don't forget to comment and like yung ating video, and mas maganda, i-share rin po natin. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, sa mga bagong bisita po natin dito sa ating channel, don't forget to click that subscribe button and ating pong notification bell para lagi kayo nanonotify pag meron po tayong mga bagong video. So once again, sana nga po ay mag-member na rin po kayo para lagi po kayo continuously, lagi po kayong nasa shoutout. Alright? And support na rin po, tulong nyo na rin po kay Kabanong. So once again, ito po si Kabanong saying thank you very much. Ingat po kayo palagi kahit saan po man kayo sa mundo. And I love you all. Bye! See you next video! Hinaan mo nga yung patugtog mo, Andrew. Ang corny-corny naman ang